Welcome back sa Topic Squad. Araw na naman ang topikan kung saan manghuhusga tayo ng rapper na magaling. Yeah! Matalino. Nagwapo at bagong facial. Yun. Bago ang lahat, bago natin ipakilala, pero nakikita nyo naman na bitinin lang natin ng konti. Salamat sa lahat ng mga katapik na nanonood ng mga video, nag-share ng comments nila. Malaking shoutout din kay Boss Ali Sanggalang ng linya-linya na nakasama natin mag-review ng battle at nakakwentuhan. At kanina lang, Diyos ko po, Lord, salamat kay Boss Arik sa message. Salamat sa pagsabi Salamat sa pagsabi ng keep up the good work. Ayan, magre-record good na kami hanggang mamatay. Yung mga basher, 6 months walang kwenta yung mga comment. 6 months. May kami ng bas-bas after 6 months. May gasolina tayo ngayon, 4, at kailangan natin yan dahil mabigat tong kasama natin ngayon. Ang makakausap natin ay isa sa mga veterano ng liga. May daladalang armado ng mga solidong komedya. Isa sa mga most notable at para sa amin pinakabuong karakter na dinala sa liga at kasali ngayon sa Isa Buhay 2025. Top tier MC to para sa amin. Top tier MC at reviewer at the one and only Milky Man Gatasismo Jonas. Yeah. Magandang banggitang artista siya. Ayaw nga pala. Wala, lang ako doon. Nagulat nga ako doon. Ako doon RS ako doon bigla akong pinasali. Ano yung RS? Mga nag-aayos ng tent doon Mga nag-aayos ng tent ng mga artista. Legit ba yan? Oo, naisipatan ako. May may pwede kang cover pa. Pwede kang maging tanga sa camera. May potential ka. Pwede ka dumoble kay Coco daw Si Coco Marvin, no. Ayun, salamat sa pagsama sa amin dito, Boss Jonas, at salamat din. Nga pala, gusto ko din magpasalamat sa inyo mga boss no pag pinapanood ko kayo. Para kayong mga legal na basher. Alam mo yun, pwede kayong mang critics ng hindi kayo masyadong ng mga nakikritics kasi na ulul ang kapal ng mukha mo. May alam ka ba? Napansin ko sa inyo, pwede kayo mang critics ng legal Alam mo yun? Wala kayong magagawa. Gago, alam namin sinasabi namin. Hanapan nyo kami ng parang ganun mapagtatanggol nyo. Pero alam ko, ito, traditional style kung bago mag-umpisa. Baka gusto mong pasalamatan muna ang mga sponsor. Oo. Kapisado na namin yung mga pangalan Pero ikaw na magsabi. Ng live. Oo. Siyempre gusto kong pasalamatan ng mga walang sawa sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan ngayong 2020. Kala mo talaga mabuting tao, no? Crown Manila kay Nico Manning, maraming salamat. Egocentric kay Papa Joseph Aday, Gracia Worldwide kay Boss J. Chris, Shinwear Clothing kay Kuya Mabag Tingla, Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas, Skin Goddess, di ba? Sa Crocodile Skin. Maraming salamat. Pacquiao Ka Clothing, yon. Maraming salamat sa inyo. At saka yung pamangkin mo ba yun o inaanak? Ayun, si Bosyo. Si Bosyo. Bosyo ng mundo. Si Bosyo ng mundo, di ba? Kita mo, nanonood talaga kami. Sa ulado namin yan. Subay. Pinapalagpas. Ayan. Ang tanong namin, bakit Isa Buhay? Pucha. Yung mga ganyang Bigat ka agad ng buwan. Nakaraang taon pa lang, nagsabi na ako kay Arik, 2024, siguro mga October o basta mga bare months nag-PM ako. Kasi, napansin ko na, parang sabi ko, ang daming mga sumali na hindi ko naman inaano na hindi magaling, hindi magaling, parang
ba't sila, ang lakas ng loob nilang sumali doon? Or kung napili sila. Tapos parang, tangina, parang pakiramdam ko, kaya ko naman second round eh. Parang, ako na, pakiramdam ko, kaya ko naman eh. Testingin ko, kung maka-semis, okay. Kung hindi, okay lang din. Kumbaga parang gusto ko ng, tangina, sige, subukan ko, kung ubra ba talaga yung kulit ko. Kasi naisip ko yung isang buong taong ginawa kong katangahan, ano naman, kumbaga, epektibo naman, inisip ko kung isali ko ng tournament kaya, baka mas lalo ako magkaroon ng katangahan dun sa ano na yun. Parang, sige, tanginan nyo, eto, para hindi na kayo mag-ano dyan, di ba? Angas no? Hindi, yun nga. Parang naano ko talaga na, baka kaya talaga eh. Marami rin naghahanap sa mga fans. Simula dati pa parang Jonas yung mga nagre-request. Tapos napansin lang din namin nito lang nung nagagawa kami ng prediction. Win streak Wala pang talo nitong mga huling laban mo, no? Oo, parang huling talo ko yata kay Lip Cram pa eh. Oo. Which is napakatagal na dahil nagpa-print ka pa ng sobrang daming picture. So pa-printan nun, boss. Ang galing ni Arik, no? Kasi ano niya, no? Napamonetize niya pa rin yung video, no? Paano kaya yun, no? Siguro, may itlog niya, no? Oo. Kita mo dun. Di ba? Labas na yung labas na yung talaga, alam mo yun? Na ano pa rin mo, ibig sabihin, talagang maano yung kapit ni Arik sa Sa YouTube. Sa bagay, ang laking burat nga ni Kuya Sherna nun, di ba? Nakaano pa. Naka-costume. Burat Di ba? Ang laking burat nun. Isipin mo, paano mo i-blurred yun? Siyempre, i-blurred mo yun. Ang laki nun. Ang gasto sa edit nun. I-blurred yung buong burat na to. Ang laki na ito. Pero excited kami. Pero ano yun yung hindi pa namin na-upload, pero sa totoo lang, nag-review kami ng battle mo. Parang tinignan namin din ano ba yung pwedeng isama ni Jonas Ken. Kasi parang na-solidify mo na yung comedy style mo ngayon Pero nung ni-review namin battle mo kay Cripply, pucha, sobrang technical mo doon. Talagang bawat round may flow. Boss, pumoplow ka doon, boss. Pati yung sayaw. Pati yung sayaw. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa yung parang sinasampal ng dodo. Oo nga, hindi Bakit ko kaya mga sinasabi yung mga ganung bagay? No? Kasi nag-aalala din ako sa sarili ko Parang nawawalan ako ng respeto sa sarili. Bakit mo kailangan sabihin yung mga ganung bagay? Pero sobrang sobrang tumatatak. Kaya yung tanong ko sana is, ano yung nag-prompt sa'yo para mag-shift ng style sa ginagawa mo na ngayon versus dati na talagang rhyme kung rhyme? Napanood ko kasi laban ko kay J. King Okay. Yung laban ko kay J. King. Parang napansin ko rin na wala na. Parang mapurol lang gamitin yung magra-rap ka ng mabilis. Parang tumatapos na lang siya ng round. Yun lang inapansin ko Habang pinapanood ko siya, nabaduyan na ako sa sarili ko na parang tangina, galing na galing ako sa sarili ko. Pero ang baduy pala tignan. Kasi, totoo nga na parang kang yung dolphin ba yun na pinapalakpakan? Parang nga siyang gano'n na na-realize ko na hindi na siya maganda talaga. At marami na rin gumagawa. Pero bago ako pumasok doon, ginagawa na talaga yun. Ginagawa na yun nila Ismaglas, nila Damsa. Pero nag-click lang siya nung sa amin ni EJ Power. Parang doon lang siya Ngayon, naisip kong mag-switch nun dahil parang shoutout kay Kuya Liljan Si Kuya Liljan kasi unang nakapansin na mas mas matalas ka mag-jokes Ba't di mo subukan bumabad? Si Kuya Liljan nun, kung pansin nyo, Dunggalo style talaga Oo. Talagang nandun siya sa old school na jokes pero nadadala niya. Ngayon, siya nag-suggest sa akin, Joe, mag-ano ka, babaran mo yung jokes mo. Sa kanino ba ako nag-umpisang ng jokes? Parang kay, ewan ko, napanood nyo na yung kay Nico Robles. Parang doon ko siya na Hindi ko pa napanood yun. Okay pala to. Kay Nico Robles sa Pulo. Doon ka nag-start talagang pure. Ng jokes. Tapos parang tsaka napansin ko lang na parang
sa sobrang dami ko nakikitang magagaling mag-technical, yung sulat ko, na ano na ako sa sulat ko na parang, wala na, ang baduy na neto. Hindi na siya ano sa akin. Sa sobrang dami ng malalakas, ultimo ako, sarili ko, nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko na, hindi ako para dito. Baka may kailangan akong gawin para mas mapansin ako ng tao. Or mas epektibo yung ano sa kalaban. Yun na, doon ko na siya nung napanood ko yung laban ko kay J. King. Tapos tinuloy-tuloy mo na. Pero yung ano mo, Boss Jojo, yung pagiging mabiro mo, well, dito kasi napapansin namin, ano talaga yung natural eh. Pero sa tingin mo, ayun ba talaga yung ano mo, yung natural mo? Kumbaga sa barkada, ikaw ba yung bangka sa mga biro? Or creative process para sa'yo yung paggawa ng mga jokes? Para sa akin kasi, yun talaga ako eh. Ano siya, parang, minsan nga, yung parang minsan, ayaw na nila ako pag inaano nila ako na, Jo, nag-ano ka ba? Nagdidiw ka ba? Parang ginagano ko. Parang lagi kang masaya eh. Sabi ko hindi. Si Kuya Smag nagsabi sa akin ng rapper ako. Ako daw ang nakilala niyang rapper na good boy. Kasi bukod sa pag-iinom, wala akong Yossi, wala akong vape, basta kahit anong usok, wala akong tinesting na ganun. Ngayon, napansin nila na try mo. Wala naman, wala. Yun nga, sabi, i-try mo mag-ano ka para tingnan natin kung ano yung kulit mo. Kasi napapansin nila ganun talaga eh. Minsan nakaka-offend na ako ng kasi parang pag ako. Pero yun nga, sobrang ganun ako. May negative siya na parang kahit yung tao hindi ko kilala, basta kunyari fan. Yung approach ko sa kanya sobrang solid. Minsan parang nawawala na ng boundary na talagang pag biniro niya na rin ako. Parang gano'n na kami. Pero okay lang naman. Sa sobrang natural ko siguro na, kasi naano ko rin nararamdaman ko rin na, ba't ko pipigilan to? Dito ako masaya. Para siyang gano'n. Doon na talaga. Ganyan ka na natural, no? Paano pag pinagdiwa ka, paano pa kaya? Oo, yun. Pero natatakot ako. Kukulit ka pala. Hindi ko alam yung hindi ko alam yung kung ano yung nun eh. Wala akong ideya eh. Kung alak ba, pwede yung alak. Kung MP lights, no? Yeah! Ayun, oo. Mga kantang kayang kabisaduhin ng mga bata. Yeah. Lang, naalala ko lang bigla nung sinasabi mo na nag-shift ka. Pero nitong huli mong release kayo sa Anak ng Madre, parang kami doon eh. Ito yung Jonas na ito yung Jonas na nagte-technical oo. Ano ba yun? Na mismo? Hindi, parang sa kanta, ganun talaga ako eh. Sa kanta. Basta may beat, may nilapatan akong beat. Tapos yung tema niya is parang ganun, parang sobrang depressed na sa pag-ibig. Ganun talaga ako magsulat. Kahit pag napakinggan niyo yung mga dating kanta ko na basta nasa tema, hindi ko rin alam, dati nga nag-multi na pala yun yung ginagawa ko. Pero hindi ko alam yung tawag na, kasi yung si Kuya Mab, shoutout kay Kuya Mab. Si Kuya Mab kasi yun ang mentor ko na nagturo sa akin kung paano tawag namin dito ABCD. Lahat papasok, mabilis mabagal, parang ikaw ang pinakamalupit sa lahat. Basta pumasok siya dito. Na siya, good siya. Yun ang tawag namin doon, ABCD. Parang pagdating doon nakuha ko na agad yun. Yung sa rhyming na ako tumutok. Sa syllable. Pero hindi ko alam na multi yun tawag doon. Ginagawa mo na bago mo pa malaman yung parang yung measure. Yung measure ng no. Doon nga sa review mo nung nung sino ba yung kanino bang diss track yun? Yung parang diniscuss mo kung offbeat ba para sa'yo si Abra, ganyan, tsaka si Apex. Tapos yun nga in-explain mo. Minsan kasi yung iba sinasadya na sumobra doon sa sa measure. Tapos yung iba kinukulang parang creative din siya, creative choice siya. Galing. Nauna ba sa'yo music o battle rap? Ano boss? Nauna sa'yo music o battle? Battle, asaran kalye.
Dancer kasi ako battle. dati. Dancer ako dati. Legit yun, Tapos, dancer ako dati. Okay. Nag-showtime kami. 3 beses kami nag-showtime. Nag-ano kami, nag-semifinals kami. Ang tumalo sa amin Anong grupo dati. nyo? Dynamic Movers. Kami yung mga Yun. naka-rugby. Yung mga costume namin pan-rugby. Tapos ang tumalo sa amin, mga kamay-kamay na umiilaw. Sa tingin ko napanood ko kayo sa Showtime. Oo, tapos ang ano ko noon, ang mga kasabayan namin, XB Jensen, Okay. Mama's Boys. Ayun, Oo. Mamas eh. Yun, sila yung mga kasabay namin na nag-semis kami. Pero nauna ako makipag-asaran sa kalye. So nauna talaga Pero sa'yo wala ang akong- battle. Hindi ko alam na dati nga flip top patawag ko doon. Oo. Flip top tayo. Ganun eh. Yung pala battle rap pala tawag doon, rap battle. Yun yung tatanungin ko kasi kahit sa website ng FlipTop, nakalagay doon 2011 nag-start ka na. Tapos bumalik ka ng tryouts 2015. Tapos parang nakalagay doon ang description nila is fell off the radar. Parang nawala ka daw bigla sa radar ng mga tao. Ano yun? Anong meron doon sa dark? Parang sa ano pala to, no? Sa One Piece may 4 na taon ng walang Jonas na nakita. Hindi kasi yung laban namin ni Batang Rebelde, hindi talaga ako dapat yun. Mm-mm. Dapat si Mab. Siya dapat. Ngayon, nag-isip siya 2 weeks, hindi niya kaya. Okay. Pinasa niya sa akin. 2 weeks na lang nung pinasa niya sa akin. Ngayon, ang pagkakaalam ko lang pangalan ni Batang Rebelde, Bare. Okay. Wala akong alam na info sa kanya. Kasi ang yun lang ang binigay, Bare. Pero syempre hindi ako marunong dati, maghanda ng panlaban. Parang kung ano lang yung mga ginamit ko sa kalye dati, na wala namang video, ginamit ko siya doon. Para siyang ganun eh. Tapos parang siguro sa isip-isip ni Arik, tanginan to, ang daming tigyawat din. Parang niya na. Hindi to ang pangit na ito sa camera. Alisin ko muna to. Pinagpahinga agad. Oo, ang dami mong tigyawat pare. Hindi ka muna pwede. Hindi, yung parang pagtapos nun, hindi na ako pinansin ni Arik nun. Nagme-message ako kay Boss Arik na tampo ko dyan dati. Talagang parang sabi ko, boss, ako to boss, yung maraming tigyawat na sumalang dati sa Cavite. Parang gano'n. Hindi niya ako pinapansin. Hindi ko alam. Siyempre, busy yun. Maraming yun. Tsaka sino ba ako? Putang ina mo. Parang dyan. Ngayon, nag-focus ako sa music. Okay. Nag-ako, Breezy Boys. Yun na yung Breezy Boys. Kami, Breezy Music. Ngayon, parang si Sir Lax ang nag-push sa akin na kasi nakikita niya akong magaling akong sa mga kanta rin, comedy rin yung ko. Pinush niya ako. Tryouts ka. Pero hindi ako kasali sa tryouts. Okay. Hindi ako kasama sa 16. Meron lang 3 hindi pumunta. Tapos nagparambol ng 10. Okay. Laglag yung 7. Ako, si Lanceta, at si J. King ang nakapasok. Ito na yung parang napanood ko dun sa interview mo na bigla kayong pumasok. Okay. Kami yung bumuo dun sa 16 kasi may 3 hindi pumunta, 13 lang yung pumunta. Oo. Tapos kami yung mga mukhang tanga nila J. King doon na umaasang rito. So nanood kayo kahit di kayo dapat kasama? Nanood kami noon. Shoutout sa mga hindi pumunta. Oo nga. Shoutout sa Tatlong mga hindi pumunta. Sino yung hindi pumunta? Tumatak talaga yan. Sino yung iba pang 13 na nandito pa ngayon? Si Crazy Trick. Mga nandito pa. Yung mga sa flip-top. Mga active Lip Cram. Okay. Kasi mga wala na yung mga natandaan ko eh. Okay. Si LKL. Si LKL. Si Crazy Trick. Si Sibyl. Wala rin yun. Si Lip Cram. Si Dusky. Dusky. Okay. Sino pa ba yung ibang na yun? Mga ibang sumalang pa sa Nasa rin yun eh. Nasa down rin yun eh. Down yung sa day 3. Yung down. Sa labas kami. Oo, yung sa labas. Yung down day 3. Down day 3.
Hindi, Lip cram oo, nga yung pala kalaban yun. Solid No, eh, ang no? daming, Lip cram, ang lip dami cram. nang nawala doon na andun sa original na lineup ng 16. Pero yung tatlong Oo. parang nagkataon lang na nakapasok doon, sobra Mga active pa tumatak din pa hanggang eh, ngayon. no? Lupit Di ba din, oo. nag-finals ka doon? Nag-ano kami ni J. King, dalawa kami nag-champion. Oo, Ay, champion nasa sila. solid. Nahirapan, ewan ko kung ano nangyari doon. Di na makapag-decide sa inyo eh, no? Siguro nang inayang si Harik. Siyempre, pag pinakawalan ko itong dalawang to, magkakapera ako dito eh. Kunin ko na itong dalawa. Nag-iba na yung Kupal, ihip, no? kupal. Siya pala yung original na Milky Man eh, no? Oo, parang naisip ni Harik, magaling itong dalawa. Kumbaga, pag pinag-plus ko to, kikita ako lalo. No Sa comment, iba, kakabasbas lang sa amin. No Oo. comment. Hindi pa namin na-interview eh. Baka wala na kami pagkakataon. Yari kayo, no? Yari kayo. Pero bumatel ka ba before nung 'di ba, hindi ka na ni-reply ni Arik noong 2011. Bumatel ka pa, hindi na. Sa sunugan. Sa sunugan na. Pero hindi siya na-upload. Si MZ na ang may kasalanan nun. Parang siya yung dun eh. Yan na yung host. Kasi parang naging Type na yun. parang naging project manager. Ano bang tawag sa sabi ni MZ, 'di ba, MZ. parang nasa Batangas daw sila nun. Sabi niya. Yung laban namin, katropa niya yon, di ko lang alam kung ayaw niyang mapahiya yung kaibigan niya. dinadibag mo ba? Oo, bad debug talaga. Talagang pinaramdam ko sa kanyang wala kang karapatang mag-rap, di ba? Ang yabang, di ba? Walang ebidensya eh. Oo. Isa pa yun, di Sayang. ba? Mukha. Hindi, yun nga, nawala daw yung ang dami nun, ang daming battle nun. May laban din si Lipcram doon. May laban din si Lipcram doon, 2 on 2. Ang dami ding mga sunugan na hindi na-upload, no? Oo, mga na lang, mga iisipin mo na lang kung ano nangyari doon. Hindi, unprofessional kasi si MZ nun eh. Hindi siya kumbaga, ambassador ka dyan eh. Yung badat asikasuhin mo, hindi yung, di ba? Hindi ko alam kung tatawa ako. Ako rin eh, di ko na. Unang nag-guess sa amin, boss. Unang nag-guess sa amin. Kaya maganda ngayon yung Motus. Ganun na lang. Sana ganun, parang professional ba? Trabaho yan eh. Binigay sa'yo, hindi pagkakatiwala sa'yo ni Mike Swift kung ano ka, di ba? Kasi hindi mo in-upload. Sayang naman yung mga pinagsasabi ko doon na talagang kayang pumunit ng presyo ng gas yun eh. Solid na. Pero naman, tawag dito, siguro sa mga natutunan naman niya doon, wala na siya nawawalang. Wala na siya nawawalang clips sa Motos. Na-upload na lahat. Kahit yung mga freestyle na Ang dami nun eh. Simula, ilang taon din siya doon eh, di ba? Parang sa sunugan. Ayos na marami din siguro hinahanap pa silang clips doon. Mapapahanap. Pagka no-DM site ito, maghahanap pa ng laban mo para ma-upload lang. Kaya nga, hindi isip ko nga, baka siguro yun yung dahilan kung bakit ang tagal na wala ng sunugan eh. Kumbaga marami palang ginawang event, si MZ pa lang hindi nakapag hindi niya pa nasikaso. Nagka-trauma. Shoutout kay MZ. Shout out MZ. Ewan ko lang, hindi ko sure. Kasi yun, yun eh. 5 battle yun, biruin mo. Kung isa lang, mauunawaan ko pa eh. 5, winala mo. Dinala yun. I-invite namin ulit si MZ. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Alam ko na kung yung makiklip sa episode na to. May balitang hip-hop na. Invite. Nagnakaw pala ng mga video. Kala ko nawala lang eh. Ngayon nagnakaw na eh, no? Oo. Daming ang dahilan niya, nasunog daw. Kasi sunugan. Sunugan? Nasunog na yung video. Sunugan nga. May disclaimer naman. Sunog, no? Baka yun yung baka yun yung pagkakaintindi nila sa dati, yung mag-burn ng CD. Namoya pa burn. Sinunog talaga, men. Yun lang. Ang dami kasing memory eh. Oo, sobra.
Wala. Kumbaga, ang laki ng sinayang niyang ano ng mga tao dun. Diba? Di ko na alam kung joke to. Totoo, 5 battle. Di ko nga alam paano siya nakatulog nung gabing yun eh. Kumbaga, na ano mo yan, na-absorb mo, na ganun kabilis. Hindi mo alam, putang ina, 1 month kami naganda dyan. Kasi ikaw, isang araw mo lang tutulugan. Ang malupit na hanggang ngayon pala, dala-dala mo sa puso mo yun eh, no? Oo. Kasi nanggulo niya sa akin. Tinanim Diba, pala. sinabi mo to kay Axel sa laban nyo, yung tungkol sa SIM card. O bakit? In-upload nyo ba? Hindi naman ah. Wala kang ebidensya. Oo, wala. Battle namin. Yung reference mo sa ano, Ayan naman yung pala reference masama mo yung sa loob. Smart, Globe, Sun. Diba, inulit mo na yon. O bakit? Wala namang video ah. Paano ano yan? Kaya Sayangan ko pala. yun. Kaya pala siya lang nakakaalam ng reference, walang Diba? hindi nila Parang alam tanga. eh. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ayan. Oo. Bukas ang Topic Squad channel para sa panig ni Ginoong M-Site para sa pangalan. Dito, face to face. Inisip ko hindi magagamit yung angulo na sabi mo sa laban yun eh. Hindi mo in-upload eh. Oo. Paano? Wala ka Walang namang ano dyan. timestamp. Bigla ako naisip sa dami ng ganitong memory, sa flip top ba meron kang mga nung bumalik ka, tawag nito, ano yung mga pinakatumatak na memorya sa'yo simula nung nire-replyan ka na ni ni Enigma. 2015, Yun, mula 2015. yung nag-ano sa akin si Arik na sabi niya sa akin, Jonas, parang hindi ko alam kung ano, pero ang pagkakasabi niya, Jonas, salamat bumalik ka, pinatunayan mo yung sarili mo. Salamat kasi yun, pero pagkatapos yun ng battle namin ni Onyx. Oo. Kasi yung unang laban ko ulit nung nakabalik ako ng tryouts. Tapos nakita niya yung performance ko doon, minessage niya ako noon. Sabi niya sa akin, Jonas, maraming salamat. Napatunayan mo yung sarili mo. Pinatunayan mong mali ako. Gumanon siya sa'yo. Oo, yun yung sabi niya, pinatunayan mong mali Hindi wrong ako. sent boss. Hindi wrong sent. Talagang sabi, inano ko nga ito, ako ba to? Hindi, tinanong ko talaga. Yung parang kumbaga na ano ko na, ibig sabihin, putan, nasisin mo. Di ba? Nakikita mo. Hindi mo lang pinapansin. Mo dati. Diba? Nakikita mo yung message ko, pero diba, nagpapanggap kang bulag. Parang inaano mo yung sarili. Gusto na ba long press dati? Yung ilo-long press mo ba? Wala pa atang ganun dati. Wala pa, no? Wala pa. Galing ni Arik, no? Paano niya kayo natitiis yun? May mga taong umaano sa kanya, no? Paano niya natitiis? Oh. Para may dumaan sa yung gutom na bata, tas tatanungin pa kung may Gcash, no? Boss, Pepong Barya, may Gcash ka ba? Ano to? Gcash yung pera. Nung mga time ba na nawala ka muna, naisip mo na baka hindi para sa yung ginawa mo, yung battle rap? Ayoko na talaga. Kasi puta, napahiya na ako nun eh. Mm. Sa amin, parang apple of the eye ako sa school namin na parang ako yung pinaka dun eh. Para siyang ganun eh. Tapos nung napahiya ako dun, sa flip top na mismo, oo. Nung napahiya ako dun, wala na akong interest. Nag-focus ako sa music. Pero nung yung pinaka-boss nga namin sa Breezy Music, siya yung nag-push na punta ka sa tryouts. Pakilala ka kay Enigma. Baka matandaan ka. Yeah. Yun yung inano niya sa akin. Pero kasi, bumabattle ako nun, may beat, freestyle sa sa mga rap contest. Kasi kumo-contest kami dati. May mga may mga freestyle battle tayo dito. Yun, madalas nananalo ako doon. Nakalaban ko pa yan, si Haring Manggi. Si Miguelito, pares kami ito sa mga hindi nakakaalam si Miguelito is kinarakter niya lang yan. Pero kung si Miguelito ay nakita nyo talaga kung nasubaybayan nyo siya nag-uumpisa, kung gaano siya kalupit noon, pakiramdam ko kaya niyang ilabas ng doble ngayon. Damn. Ano niya lang yan? Persona lang? Oo, ano niya lang yan? Putang ina. Promise, sobrang lupit niyan. May nakita na akong may nakita akong ganyan. Yung, sino ba yung isa pang rap content creator na nakamas? Tapos ginawa niya ng ganyang before and after.
nung current styles nila Si ganyan. si Cyberflex ba Si yun? Cyberflex. Si oo, Cyberflex. Di ba ginawa niya na Oo. yung mga sikat ngayon, Oo. kinumpare niya kung yung mga bago-bagong music video nila ngayon. Kaya yun yung sinasabi ni Boss Jonas na ngayon 'di ba parang character na yung yung binuo nila. Solid. Pero sobrang galing mag-rap ni Miguelito. Magaling talaga. So ikaw kabila naman. Ngayon mo naman nilabas yung ikaw. Dati. Oo, yun. Yung kasi dati parang gusto ko maangas. Oo. Parang mula nung naano ko yung hindi pala ginagamit yung radar sa panghanap ng tao, yung compass. Hindi ako bagay dito. Hindi pala to. Huwag na nga ako magmaangas. Hindi pala compass. Mali. Oo. Pero naisip mo ba yan nung pagbalik mo? Kasi grabe yung ano mo ngayon eh. Sa totoo lang, alam ko, siguro nare-recognize mo naman yung charisma mo sa tao, yung kung gaano kalakas yung command mo sa crowd. Naisip mo aabot ka sa ganyan nung mga time na pumasok ka ng liga? Hindi ano lang, parang ginagawa ko lang siya, parang ginagawa ko lang. Hindi ko nga alam na na kahit papaano kumbaga nakakaano na ako na ako ni Sinyo. Hindi ko siya naramdaman kasi sobrang daming magagaling na dumaan na Lanzetta, Invictus, Moth. Sobrang dami nila na parang hindi ko na rin makita yung sarili kung aabot ba ako sa gantong point. Siguro dahil hindi na sila active at konti na lang kaming natira, parang ganun yung pakiramdam ko eh. Yung mga magagaling dati na kabatch ko hindi na active at kami na lang tong natira na ng veterans move. Kaya ako ganito. Para siyang ganun na lang eh. Napakahabol naman ng Milky Man. Totoo siya, ganun. Parang pag bumalik sila Lanzetta, ano pa rin ba pag bumalik sila kaya mo magpalag eh. Kaya mo magpalag. Diba? Legit palag yan. Oh. Para siyang ganun. Sa perspective namin syempre siguro yun yung tingin mo talaga, pero sa perspective namin kasi yung huli naming parang tine-check namin yung mga nasa isa buhay, sabi namin grabe tong mga yung mga 3GS, si Poison, si Lipcram, si Jonas, sila yung mga top tier talaga ngayon. Pero may iba pa kasi, yung mga uprising andyan pa rin naman. Hindi to this uprising, hindi to pambabasahan, pero iba kasi yung ginagawa nyo ngayon eh. Umiingay talaga yung liga ngayon sa mga ginagawa nyo. Kunyari kahit si Lipcram na may mga issues, sobrang lakas pa din. Poison, grabe yung ngayon. Tapos ikaw yung number 1 ngayon sa pagdating sa comedy talaga. Sa amin kasi kaming mga fans, kumbaga may sarili kaming din eh. May sarili kaming mundo, may sarili kaming perspective na siguro hindi nakikita kadalasan ng mga MC. Pero marami talaga mag-agree kayong top 1 ngayon pagdating sa comedy. Pili ko di lang sa atin eh. Ikaw rin kino-call out eh. Hindi man kino-call out, kumbaga pag tinanong sino yung pinatrip mo ngayon sa komedyante. Kahit sinong huli niya, yung kila Ali, si Sayat, pucha, ikaw pa rin yung binabanggit niya doon na sabi niya, minsan nga si Jonas, hindi naman dapat nakakatawa yung sinasabi niya, pero natatawa ako dahil galing lang sa kanya eh. Parang gano'n. Sa akin, parang hindi ko siya masyadong siguro dahil lang din yun, para sa akin siguro nadagdagan lang din yung impact nung pagiging Joker ko nung nag-video reaction ako. Parang sa akin na hindi talaga siya totally sa battle eh. Kasi pinanood ko yung battle ko kay Nikki. Hindi siya talaga eh. Kumbaga yun, siguro nakadagdag na lang din yung kulit nung parang sinasabi ng Joker talaga nung nag-video reaction, tas yung mga pasundot-sundot ko sa judge. Pero sa battle, aminado ako sa battle, hindi siya ganun kapulidong jokes na na pwedeng tumapos ng pang-isa buhay na nakalaban. Para siyang ganun eh. Siguro pag undercard or hindi siya tournament, ubra. Pero yun nga, sinabi ko sa sarili ko, pag pumasok ako ng isa buhay, dapat makapag-adjust ako. Hindi pwedeng
lalo ngayon, na, puta, pagkatapos ng battle namin ni Zendlock, puta, para akong sinasapak sa comment, kada isang comment. Kay Zendlock to, bakit nandyan yan? Binabasa, parang nang ina nyo, wala pa akong sinabing maganda dyan. Para naman akong ano dyan. May review kami nun eh. Parang siyang ganun eh. Sa totoo, di ba may review tayo? Hindi lang na-record. Ay, hindi na-record. Na-record yung video. Na-record, pero sila lang. Wala wala kami. Yung battle. Kaya lang ni Zendlock yung naka-record, wala ka. Na-review namin, sayang. Kami namin pinagsasabi. Ababa na 2 hours kami nagdadaldal, di pala kami wala pala kami dun sa mga sila lang, para lang kami nanood ng battle nyo na pinopospos. Kulit lang eh. Ganun. Pero may interesting ako na narinig doon. Ibig sabihin, yung Jonas, ibig sabihin ba yung Jonas na mapapanood sa isang buhay, may bago kang gagawin? Oo. Ano siya? Ito, seryoso. Dito ako nagkaroon ng ano sa sarili ko na parang kailangan may mapatunayan ako na hindi lang, kasi yun nga, nabasa ko yung ano kay Zendlock na parang puro ka gagawa mong stand-up comedy ka na, parang sa akin naman, hindi naman tatagos yun. Hindi siya tumatagos sa akin kasi parang pag nabasa ko, tapos titignan ko, tangina mo, 2 subscribers. Tapos Sounds familiar. Sounds very familiar. Di ba? Parang may mga mababasa ang comment dyan, tapos yung mga picture, yung hindi mo letter lang, letter S, ganyan. Yung simula ng pangalan. Hindi siya tumatagos. Pero ngayon, ang nasabi ko sa sarili ko, parang, puta ka, kala nyo ba Kala nyo ba hindi ko kayang bumuga ng mga rumaragas ang mga letra? Lyricism. Doon ko na puta, sige. Testing natin kung tangina nyo, lalo kayo magmukhang tanga dyan. Abangan yung pag-round 2. Ginawa ko tong, totally tapos na ako. Parang pa lang eh. Parang 2 weeks pa lang. Yung mga 70%. Kasi sinungalingan yun. Lalabas naman to. Tapos na. Tapos na. 2 weeks pa lang. Pampakalma lang yung kay kalaban, no? Kasi lagi, kumbaga nung sinabi sa akin ni Arik yung kalaban ko, nagkaroon agad ako ng gana. At yung binigyan ako, syempre may oras eh. Ano siya, kumbaga, sinakto ko siya ng 2 minutes. Sulat ko rito. Para kung matalo man ako, o sabihin nila nanalo ka lang kasi marami ka sinabi. Ito sakto lang sakto lang tong Tapos, quadruple time lahat, no? Siniksik ko talaga yun ng puro patawa. Kaya pala naglaylo yung Milky Van channel ng ilang days din, parang hindi siya sunod-sunod na nahirapan ako kay Saint Ice kasi putang ina, parang kumbaga sa tite, ang dami niya ng pinasukang pepe, para siyang ganun. Pwede ba? Hindi ba tayo Hindi. Para siyang ganun. Alam mo yung last pag na to paano ko kaya yun to? Paano kaya gagawa ng magandang atake to? Parang kabilang side yun, no? Parang may times na ang sinasabi ng MCs, ang hirap kasi wala kang exposure sa kahit saan. Ito naman, katulad sa ang dami sobra. Ito naman, paano mo babalikin pa? Kumbaga na siya. Siyempre, paano mo yun? Paano mo, malamang puta, na siya eh. Ngayon, paano mo siya pagmumukhang epektibo? Kahit ito yung ginamit kong angulo, pagpapalabasin ko sa kanya na, ina mo, yan? Hindi lang nagagamit ng maayos yung na yan. Oo, ganda. Para siyang ganun eh. Pero ewan ko lang kung maging effective yung gagawin ko. Para siyang ganun eh. Parang i-review natin kay di ba? Yung kay Poison na parang sabi natin, kay Senior Poison, di ba? Parang sabi natin, yung depression parang sobrang daming beses na. Pero kasi sobrang dami na rin kasing battle ni Poison. So, talaga, maumay ka talaga. So, same times dami din eh. Dati pa eh. Low Eclipse. Hindi, isa akin yung dahil nabanggit kasi ni GL before yung siya pag nagsusulat siya bilang hindi naman siya komedyante pero sa kanila parang siya umabot siya ng 50 plus pages ng revision dun sa ng version nung mga sulat niya. Ikaw bilang
ang lamang sa'yo is yung jokes nga or yung humor mo, paano mo siya filter pagka-shine sa rounds mo? Or parang umaabot din ba ng ganong kadaming version yung jokes or paano mo iaano na itong joke na to yung pang dito. So ano yung basehan mo if ever? Pag natawa ka ba sa sarili mo, okay na yon or kailangan mo yung patawa kang iba muna parang may ganun kasi iba yung hirap ng pagpapatawa talaga, 'di ba? Parang same sila mahirap do sa technical but on your part sa process mo sir, parang paano mo siya binabalanse or yung inaano, filter? Para sa akin pag ako kasi nagbubuo ng rounds, ang una kong iniisip ay yung anggulo. Anggulo muna. O halimbawa, marami na rin kasi ako na na kay Saint Ice yung dun sa yung dun sa yung susuntukin niya si Arik. Para siya naano ko na siya noon eh. Iisipan ko siya ng paano ko paanoin to pero sa tingin ko nano na rin siya eh. Iisipin ko kung paano nakakatawang gawin yun. Paano siya gagawing nakakatawa na hindi katulad ng ginawa nila na, kasi ako, pag nakakarinig ako nung jokes na hindi talaga nakakatawa, hindi talaga ako natatawa. Pero pag nakakatawa talaga. Ngayon, ang ginagawa ko, bago ako magsulat, nag-iisip muna ako ng mga mangyayaring nakakatawa. Nung laban namin ni Plasma, nanghuli ako ng gagamba noon, totoo. Nanghuli ako ng gagamba noon. Tapos, yung pamangking ko, gusto niya pumunta dun sa madilim na part kasi nandun yung mga gagamba. Kalahiban. May kalabaw dun. Doon ko na yun. Doon ko siya na pastay dyan sa kalabaw. Pastay sa kalabaw. Hindi pwede daan niya, susuwagin tayo yung parang doon sa akin na tawa ng tawa yung mga tropa ko din ganun. Parang minsan may ganun din, nagda-drive ako. Yung mga ibang jokes ko kay Zenlook, yun eh. Dire-diretsong Dire-diretsong naisip yun eh. Pag ang probinsyano, ano bang ginagawa? Mag-isip ka ng mga probinsyano. Pero siyang ganun, tuloy-tuloy. Hindi talaga siya, pero anggulo muna. Yun, naisip ko muna mag-anggulo. Ang kasi sa jokes, mas madali siyang buuin kaysa sa technical na maraming detalye. Pakakabaliktaran ko sa'yo Parang yung jokes kasi para sa akin, ang dali niyang buuin eh. Kasi hindi mo na kailangan mag-multi o para i-sacrifice yung ganda ng jokes. Cutes. Sa akin, ito, ilalatag ko to kahit hindi ito naka-multi, basta palalabasin ko tong nakakatawa. Pero bilib ako sa mga nagjo-jokes ng multi. Pero yun nga, kasi pag naka-multi ka, napipredict na kung anong sasabihin mong huli. Oo nga, no? Hindi nagtutunog natural na yung jokes. Hindi na. Alam mo, kunyari, parang nangahawak ka ng itlog ng lolo. Parang, bago siya dumating doon, loro, roro. Tapos, syempre yung setup nun, maano mo na, doon siya papunta eh. Ngayon, ginagawa ko, dadaling ko muna sa ibang lugar, tapos doon ko mababagsakin. Hindi ko na kailangan. Ganun lang, para sa akin. Ganun ako ng jokes. Ganun, pero yung technical, hindi ko alam paano siya tsambahan lang. Minsan, lang ako tas hindi ko pa sure kung maganda. Tsambahan, pero yung jokes, ganun. Anggulo muna, tsaka ako mag-iisip ng kung paano ko siya palalabasing nakakatawa. Na hindi ko na kailangan ng tugma. Na madalas sinasabi kay Sinyo. Para siyang ganun eh. Doon sige, go, tuloy. Hindi, parang ang nag-gets ko doon kasi madalas si Looney sinasabi niya na dalawang factor lagi is kailangan yung multi at saka yung punto. Parang titimbangin mo 'di ba? Usually yung iba mas matimbang sa kanila yung multi, yung iba mas matimbang yung punto. Ikaw hindi mo sinasacrifice yung punchline. Ayaw mo ma-predict nila. Hindi yung joke. Kasi pag joke talagang dapat mabigat yung punchline, di ba? Solid. Kasi yun naman yung pinagkaiba na Apex at ito, kunyari, pag kukumparahin ko sila, sa Apex magaling talaga mag-jokes kasi naka-multi. Pero yung nawawalan siya ng sa sobrang ganda ng pagkaka-rhyming. Hindi na to. Hindi na masyadong nabibigyan ng focus ng punchline. Hindi katulad pag kwentuhan kayo ng kwentuhan ng seryoso, biglang patawa pala yung dulo. Para magugulat siya. Tanginan to ang puta. Akala ko seryoso. Para siyang ganun eh. Hindi katulad pag... Gets. Pero yun nga, siyempre Looney yun eh.
Gets mas luminaw sa akin ngayon ngayong nabanggit mo yung comparison na kung paano gawin structure ni Apex yung mga jokes niya versus doon sa style of comedy mo. Kasi magkakaiba nga naman kayo talaga ng flavor of comedy pagdating sa flip top sa battle rap. So, kanya-kanyang preference din. Oh. Parang dito Tsaka si rin. Apex kasi meron siyang Joker na parang nilabel niya rin yung sarili niya kasi nung panahon niya ng Joker So, hahanapin mo rin talaga. Pero ang pinaka nakikita ko dyan ngayon, wala pa kasi tayong nare-review na no, Battle ni Mirage. Parang yun yung feeling kong ng style ni Mirage ngayon. Sobrang galing talaga mag-multi. Sobrang polido pero yun nga minsan hinahanap pa yung punchline, hindi mo mahanap kaya ang tagal niya pakinggan. Sa mga nasabi naman ni Jonas, sa akin parang mas nagets ko na hindi, ito talaga natural sa comedy. Kasi karamihan sa nakakausap natin, ang sinasabi nila, mas madali seryoso kasi pwede mong i-pass off as, wala, hindi mo yun na-gets. Seryoso ako eh. Kumbaga, ano ako eh, kailangan mataas level mo para magets mo yun. Pero sa tao na natural yung comedy, natural, mas madali talaga lumabas yung pagiging joker, yung patawa niya versus sa magseseryoso. Tsaka hindi niya, alam mo yun, laging may, kung sa boxer, parang may biglang suntok, kailangan yun yung knock-out punch niya eh. Hindi yung parang walang pattern na mape-predict mo kung kailan tatama. Which is, siguro kaya rin sobrang effective nung style mo na talagang parang pinipraise din ng iba. Kasi hindi nila alam kailan dadating eh. Ganun yung comedic timing na meron Parang yung sa'yo. kamay ni Saddam. Oo. Hindi ako predictable. Ganda Parang, nun, oo nga pala. May ganun. Pero late ko na naisip yun eh. Go ahead. Ano talaga siya? Doon talaga siya babagsak doon kay ano. Pero syempre, parang naisip ko bigla na paano kaya kung ano? Kasi naano ko rin yung kami ni Damse eh. Pero sugal yung sa Dam kasi hindi niya talaga totoong pangalan yun eh. Raymond eh. Tama. Pero yun nga, sa Dam, parang inano rin Damsa, sugal pa rin. Same vibes yun nung ginawa mo rin kay Ram ata, yung Sini. Sipa. Parang binabad mo muna sa tabag lang. Ayun, katulad nun. Galing. Lahat sila nakatutok dun sa O. Oo. Diba? Ang ganda Lahat sila nakatutok sa O. Eh di na-predict nila na, ay, Siko. Pero ang ginawa doon, Sipa, para siyang ganun eh. Kapag nakamulti talaga yung ginawa mo, alam na ng tao kung ano yung babagsakan nun. Maraming para siyang ganun eh. Dito ko mas nagigets yung style ng humor ni Jonas kaya pumapasok lalo yung mga banat kasi out of nowhere talagang joke pala yun. Akala ko may siniset up na punto biglang lumili ko eh no. Saan ko pa ginawa yun? Go. Kay Plasma, yung ang laki-laki mong oso, pero nandun ako sa seryosong nandun ako sa seryosong usapan tungkol sa 3GS. Kasi yung laki-laki mong oso, wala kang ginawa. Parang yung tao nagulat. Parang yung gano'n, yung para sa akin, ganun ako siya May question ako outside Battle Rap. Aware ka kung gano'n na karami yung views ng Empelite? Streams, YouTube, at saka... Parang 32 or hindi ko pero parang ganun siya. Kinweek, check ko ngayon, yung original upload, 30 plus million. Tapos yung sumunod na, lyric video ba yun o music video? Yung may mismong Empelite na nabote. 14 million. Tapos may mga top searches na gumawa ng lyrics video. Parang mga 11 million. So yung total, nasa 51 million sa YouTube. Tapos yung Spotify mo, magti-15 million na. Grabe, no? Hindi mo yun, hindi mo yan, ang tag dito. May dalawang tanong ako dun eh. Naging official Empelite collab yun? Ay, hindi. Kasi ang daming brand eh. May Marlboro Light. Okay nga pala. Manmig.
ano yun, may kumausap na sa akin doon na dapat Jessica Soho ako eh. Wow. Dahil doon sa kanta. Kasi nga yung mga bata, ginawa nila ng ano yun sa TikTok, ang dami nun, mga drawing pa. Halos ang market puro bata eh. Mag-message akin magulang. Idol na po ng anak ko. Ginawan po ng ng TikTok ng ganito ganyan. Tapos nung interview na ako sa Jessica So, narinig puro brand. Para tayo promote ng libre dito ah. Para siyang ganun. Hindi siya pumasok. Kahit sa Itbulaga, ang dami. Sa Itbulaga, magpe-perform din ako ron. Dalawa kami ni J. King. Si J. King lang natuloy. Na narinig yung kanta ko. Branding kasi talaga. Pero hindi ko naman siya pinagsisisihan kasi yun yung yun yung pinaka-target ko eh. Alak, tsaka sigarilyo na ano siya. Yun siya. Inuman. Tambay talaga na pantugtog sa pag tumatambay. May time na dumaan, parang may time sa buhay ko na parang every time na maliligo ako, empilite yung Dahil ako rin, dahil lang napanood ko sa battle mo na parang nung may time pa nga na una ko siya narinig, hindi ko pa alam na ikaw yun. Yung pagkakarinig ko na, siya ba't pumutugtog to sa intro song ni Jonas? Tapos pagtingin ko sa YouTube, siya pala yun. Tagal-tagal ko na naririnig si Jonas pala yun. Iba kasi boses ko doon, talagang iba. Charispetin ko eh. Jake Cyrus ka dun eh. Parang akala mo talaga may ethics eh. Parang alam mo, Tomono may nota eh. Tomono. Uy. Paano ko yung style doll, yung idol? Nilaro ko nota gamit. Nota nila nota niya na. Yun nga, hindi ko rin yun. Pero mas malaki kinita nila sa akin kung tutusin. Naku-curious pala ako. Biglang sige, tuloy mo na muna. May may nagre-upload nun sa Spotify. Ibang lahi. Talaga? Bago ko siyang mapasok sa Spotify, puta, meron na siyang 6 million. Hindi lang yung kinita ng Bombay na yun. Bombay. Hindi lang ako. Paano malalamang Bombay? Tas iba yung title. Siguro alak sa kanila yung iba yung, hindi siya MP Lights. Iba yung title. Pero mas malala inabot ni J. King. Kasi kay J. King, parang 10 million na, hindi siya nag-upload. Grabe. Meron mga ganyan eh. Tapos isisingit nila sa mga playlist. Iba title. Iba title. Yung playlist yung papangalanan nila nung kanta para isipin mo wala sa Spotify. May ganun pala, no? Parang kanina lang kasi naalala ko may ganyang moment si Malupiton nitong huli lang. Di ba natanggal yung page niya dahil may ibang nag-verify nung profile niya. Nasag nakita mo, puta, yung page 30 lang yung followers, tapos naka-blue check na Malupiton. Kaya hindi mo masasabing ang meta matalino eh, no? Hindi siya metalina. Hindi siya blue check ka pa nalalaman. Kawawa artist sa ganun, no? Dati okay pa yung blue check eh. Ngayon kasi bayad na yung blue check eh. Tapos magsisend ka lang ng Dati yung dami mo pang kailangan pa mag-submit ng dun. Tsaka by invite siya madalas dati. By invite. Yung blue. Sayang talaga. Pero, ayun na nga. Ayun, na-curious lang ako kasi parang mula kanina pa pagpasok mo, sabi mo, Dracula na. Parang yung confidence mo talaga sky high. May ka pa ba? May kaba ka pa pag sumasampa sa battle? Wala eh. Hindi siya totaling kaba eh. Excite na marinig ko yung sasabihin sa akin. Para siyang ganun eh. Yung kaba, pag kapag nagre-ready. Pag sabi sa'yo, kalaban mo si pang, doon ako kakabahan. Pero pag nasa stage na ako, lagi kong siniset yung sarili ko na parang, putang ina, may mga nakikipagsuntukan nga dyan eh, saksakan eh. Ito, magsasalita lang tayo dito. Pero nakakaramdam ako ng sakit. Okay. Nasasaktan ako. Pero meron yung pa kaba, rin. sa stage, sakit lang, nasa tinatablan. Pero kung paano ko siya hinandil, di ako nagkikibo, hindi ako nag-ano. Pero yung totaling kaba na parang, hindi, kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko, puta kaya ako nandito para mag-perform. Hindi para magano.
Para siyang gano'n. Kaya pag nag-choke ako, minsan nakalimutan ko yung linya ko. Ano ko pa rin. Kailangan, ko to. Walang pre. Freestyle pa rin. May Parang masabi ako yung dito. ano ba yun? Yung round 3 mo kay Zed, di ba may gano'n kang moment doon? Yung bumalik? Oo. Yung kay price tag. Bumalik. Tapos ikaw na mismo nagsabi. Ayan, di ba? Bumalik. Di ba bumalik? Oo. Doon nga sa last episode natin na Jonas versus Zenlook, parang na-mention natin doon na curious kami kung ano yung naging impact nung pag-aartista. Yan. Magandang tanong. Sige. Go. Sa kasi ibang-iba yung presence mo doon eh. Parang uma-adlib ka doon, boss. Uma-adlib ka doon. Diba, umuuo ka doon ng hindi kita. Sobrang confident at saka gamay na gamay tumayo sa stage nung Jonas na nandun sa Jonas and Luke. May ba? Parang inisip lang namin noon. Baka ang hugot is may confidence na dinulot yung pagiging artista, ganyan, or napansin mo ba yun? Or ikaw ba? May ganun sa... Hindi naman. Pero ito. Kung bakit naging ganun ako mag-perform, siguro kakapanood ko kay... Ito, Alex Calleja. Siya, mula nung napanood ko mag-perform, siguro laban ko kaya na yun. Kanino to? Parang kay Batas pa yata. Naging paborito ko siyang panoorin. Tagal ko nang pinapanood si Alex Calleja. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin nyo, yung kung paano mag-perform si Alex Calleja, parang na-absorb ko siya. Parang inaalala ko nga eh. Pero yung linya, hindi. Kung syempre. Paano siya mag-perform. Na-absorb ko na parang, ang galing nito mag-perform. Kasi may mga joker na may mga joker ang nakakatawa, yung sinasabi. Pero si Alex Calleja, bukod sa nakakatawa yung sinasabi niya, kung paano siya kung paano siya magbabaklaan, kung paano siya tangina, kahit ako na naisip ko na kaya ko rin mag-jokes na gano'n. Pero pag pinapanood ko siya, doon ko nasasabi na pukin ang ina, sobrang galing nito. Sobra. Sobrang kaya timely. Yung mga sinasabi kaya yung mga ibang sinasabi na kinuha daw ni Manda, parang hindi ko na lang din siya inaano. Pero parang may pagkakahawig lang. Pero hindi ko totaling yun, hindi naman natin maano eh. Yung sinabi ni Bagsek, parang naano ko lang rin yun na Pero ako kasi, dahil tutok ako sa taong yun, dahil kung sobrang ko sa kanya, alam ko kung mga sinasabi kong totoo o hindi. Para siyang ganun. Pero yun, kaya ganun ako mag-perform sa stage dahil na-absorb ko yung kung paano mag-perform si Alex Calleja. Kung sa bagay, no? Hindi ka na matatakot sa stage niya kasi nag-showtime ka nga pala eh, no? Sanay, nag-itbulaga nga ako dati. Ang inag-bope eh. Sobrang sakto lang. 'Di ba nito lang kahapon o kanina ang pinag-uusapan natin yung stand-up comedy scene na merong mga makikita mong nangangapapa sa stage, merong alam mong parang may tinatry silang gayahin. Tapos merong mga kagaya nila Alex, sila GB, na parang ito na yung stage ko to, gagamitin ko to, magpo-project ako ng ganyan. Kasi si Alex, napanood ko rin siya dito sa live sa CDO na parang may dala siyang 5, tapos siya yung dulo. Sobrang layo eh. Parang nung siya na yung magpo-perform, parang nasa same show ba ako sa pinapanood ko kanina? Akala ko solid na yung kanina, pero sa kanya parang sobrang effortless lang nung ginagawa niya. Ito bang si Alex, napanood mo na rin ba siya ng live sa isang show? Paranaque ba yun? Tagig. Ayos. Pero bukod sa kanya, sino pa yung mga influences mo both in hip-hop tsaka outside? Sa music, abadon ako eh. Abadon. Okay. Kaya ganoon ako pati hindi lang yung pati yung kung paano siya mag ng lyrics, kung paano siya bumitaw sa beat. Ganoon na absorb ko 'yun, kakapakinig ko sa kanya. Tapos 'yun sa stage,
mag-perform si Alex Calleja, parang doon ko siya na mas ano sa akin, komportable pag ganun siguro. At saka hindi ko kailangan yung pag Joker ka kasi hindi mo kailangan ng seryosong ano talaga eh. Kumbaga, iano ko na lang to, i-casual na ano na lang. Puta, parang bahala kayo dyan. Yung ano. Ang galing. Naalala ko nga, minsan may mga simple lang siya na yung parang titingin sa kabaong tapos parang nalimutan ko na yung joke pero yung magge-gender reveal sa patay parang parang gano'n. Tapos sabi ko, sobrang nakakatawa, parang yung gesture niya kung paano niya binitawan kung kailan niya sasabihin na tungkol sa patay yun, na tsaka yung i-equate niya yung gender reveal or yung huhulaan ko sino yung patay pag may kandila sa Facebook o parang sino yung matapang na magtatanong na sino po yung namatay. kasi lahat condolence lang sinasabi. Sobrang ano siya, di ba? Puta, grabe ganun yung mga, ganun talaga yung mga solid na komedyante. Yung alam mong nangyayari siya sa'yo everyday pero hindi na po point out. Tapos biglang, mismo. Nakakatawa. Sa mga nitong huli nakita namin, nagre-review ka, pati sila Jose Banalo, Wow Mali. Meron ka bang doon? Yung mga... for all boss. Parang siyang parang naumay ako sa battle rap. Parang gusto kong manood ng mga nakakatawang syempre parang ilalayo ko pa ba? Puta, bakit ako lalayo? Etong mga nandito sa channel ko bukod sa battle rap, yung nakakatawa. Hindi, sabi ko, sige, puta, manonood ako ng mga nakakatawa. Yun lang yung tas tangina kasi nung mga yun, ganun yung mga, doon ako nabibilib sa mga joker na yun, yung mga, hindi nila kailangan kasi di ba sa mga stand-up comedy, may mga partner na pinapractice nila yun. Sundutan mo ako ng ganito, sasabihin ko. Batuhan. Batuhan. Ayun, sobrang galing nila. Wala silang practice. Improv, no? Talagang, doon ako nabibilib sa kanila. Ganun, kaya yun. Doon ko rin siya tinawid dahil, gusto ko manood ng mga nakakatawa. Kaso sabi ni Slackman, di naman daw yung rason mo eh. Nagkakatas, di ba? Ano pa nga, di ba? Bago yung mga yan, no? Tangina, pero, di ba? Gago pala kayo eh. Tinuruan ko nga kayo kung paano magpa-monetize sa YouTube kahit mawala kayong kwenta eh. Sinumbat, di ba? Sinumbat sa Tapik Squad. Panoorin nyo to. Kung paano ko sinumbatan yung kulay brown na tao na yan. Ang dilaw sa camera, no? Lagot na tayo kay Slackman. No? Lagot na naman. Review na naman kami ni Slackman. Ang dilaw. Promise. Naano ko siya. Ang puta maitim na, madilaw pa. Black and yellow eh. Black and yellow. Wiz Khalifa. Dahil na, madadaya na naman tayo ni Slackman. Actually, yung pangalawang video ba natin yan? O pangatlo? Basta meron kaming video na akala namin wala pang nakakanood. Tapos biglang nakita namin nire-review ni Slackman sa channel niya yung video namin. Tapos sinasagot niya yung mga yung mga sinasabi namin. Hindi boss, mali ka dyan boss. Ito yan mo. So ito na naman, may bago na namang sasagutin si Slackman dito. Ito, ano mo sila? Ina ka. Grabe, nasakit ang tiyan ko. Ito bang style na to sa tingin mo, ito pa rin dadalhin mo hanggang dulo na, hanggang matapos sa career mo? Pakiramdam ko. Kasi, kung tatawid ako sa ibang estilo, dapat mas magaling ako doon. Parang bago ko tumawid dyan, kailangan kaya kong sabayan to si o kaya kong makipagsabayan kay ganyan. Para siyang bilib ako sa ganyan kay M-Zite. Yeah. Si M-Zite, ang pinakamalupit sa ganyan, kung paano niya tinatagos yung technique ng kalaban na minsan sugal eh. Hindi naman yun yung ng tao sa kanya. Yung kay MR Industria, puta, muntik pa siya ron. Pero siya yung kilala kong ganun. Kung paano niya tinatagos, kung paano niya papatunayan sa sarili niyang, madali lang yan, kaya kong gawin yan. Eto. Sige, tingnan natin kung uubra yung mo. Ngayon, yun yung naisip ko, kung tatawid ako dun sa ibang style, dapat mas magaling ako dun. Hindi, parang lagi ko naisip na
ba't ako magaganyan? Hindi naman ano yan. Parang di ba, pag nakausap mo sa personal, bobo pala ako. Tapos ang tatalino ng mga sinasabi ko dyan, di ba? Mga tumititik ka to. Tapos pag magpipil up ka lang ng resume, magtatanong ka pa kung ano to, ano talagay ko dito? Naalala ko yung 1,000 larger than the sun. Fresh na ay, nakatulad nun, di ba? Hindi naman siya nagaganon eh. Di ba? Na ano tuloy siya. Tsaka na-mention din yun sa, yung previous laban ni Sinyo, yung na-comment din sa Break It Down na, oo nga, no? Iba pagka hawak ni Sinyo yung comedy, talagang matalas. So, yun nga, na-mention mo din yung kay M-Site, kaya niya makipagbarilan sa magaling sa baril eh, na ganun yung dating. Tsaka yun, bawi na kami M-Site, di ba? So, pero alapin mo pa rin yung video. Ano? May tanong ako dyan bigla sa kami na mabanggit na pangalan. Sino sa mga up and coming sa tingin mo yung mga solid sa comedy? Mga bago-bago. Kasi parang dami mo napapanood sa channel eh. Sino? Sa akin? Para sa'yo, sa mga napapanood mo ngayon ng mga bago. Sa akin, si Kilan eh. Kilan. Kasi kung bakit si Kilan, nagagamit ni Kilan yung comedy ng hindi pilit. Hindi siya pilit. Kung sa mukha pa lang, pag nakita mo, gago! Ano ka agad? Ang inan to, nakakatawa. Pero, ang kinagagaling ko sa kanya is kung paano niya dalhin. Kasi may mga joker na katulad ni Katana. Joker, para sa akin, joker si Katana eh. Pero yung pag niya ng approach niya sa battle is hindi siya mapapansin eh. Parang mas siya sa pero joker siya para sa akin. Si Vitrum. Para sa akin joker si Vitrum. Kasi yung punto niya nga dun sa laban nila ni GL. Yun eh. Joker yun eh. Yung sabi mong di mo naranasan magsando. Joker yun. Diba? Pero para sa akin, pinakamagaling ngayon na Joker sa mga bago, si Kilan talaga. Kilan. Magaling talaga si Kilan. Nilista ko na. Parang siya nalaglagan ng pustiso ni Kilan. Baka may bias ka dahil mga may lukso ng dentures. May lukso ng bagang. Lukso ng bagang. Buti nga, grabe composure mo nun eh. Nung tumalsik yung pustiso, tuloy pa. Parang gusto ko maging cabinet nun. Sasandal ako sa gilid, tapos mapapanggap akong cabinet. Tapos mawala ka. Pero naano ko naman yun na parang, tanginang yan. Ano pa ba mga mangyayaring masasama sa akin? Sabay-sabayin nyo na. may nag-iba ba? Ay, ito. May iba ba sa approach mo nung time kasi meron ako na sino ba yung nakausap natin? Sila Slack. Ay, hindi pala natin nakausap sila. Pero sabi ni Slack parang nung quarantine parang medyo parang hinugutan ka ng apoy. Biglang nakala mo flip top na tapos biglang nawala lahat. Tapos kaya sabi niya nung nasa quarantine daw siya, hindi yung style niya talaga. Parang hindi siya ganun. Pero yun na lang iniisip niya para wala lang, masaya na lang. Pero ikaw ba, may nag-iba ba sa approach mo ngayon nung nag-isa buhay ka ng quarantine tapos ngayon isa buhay 25? Magkaiba ba yung iniisip mo sa tatakbuhin? Hindi. Ganun pa rin. Nung quarantine kasi, ang nilamang lang naming mga joker is mas madali kaming ma-absorb dahil alam mo yung tutok? Tutok siya eh. Nandun lahat. Tas mas maraming inside jokes. Tapos ngayon ang in-adjust ko lang o kung nagbago man ako ng ngayon, yung pakikipag sa tao. Kasi dati nung bago magkaroon ng quarantine, dire-diretso lang ako bumanat eh. Ngayon natuto kong kumonekta sa tao. Yun yung pinag-adjust ko ngayon na kailangan pala pakiramdaman mo rin yung crowd kung mamaya salita ka ng salita dyan, di na rin pala sila Yun yung para sa akin. Si Slakon, wala yan. Kunyari lang sa mga sagot niya. Wala naman pinagbago yan eh.
ano pa rin yan eh. Tambahan lang yung hype na yan eh. Kaya rin sagot na yun. Nag-adjust ako ng hindi. Wala kang pinagbago. Ganun ka pa rin. Pag ano lang yan, di ba? Chumachamba lang. So pwede ba nating sabihin na crowd of master control ka na rin? Crowd of master control, di ba? Una rin kasi pinapaliwanag ko pa no? Talagang, I'm crowd of master control. Confident mo din sa part. Minsan na nga lang magseryoso na baliktad. Nung na-upload na, tsaka ako na ay, puta pang control pala ng oil yung master. Ibang master. Ibang master. Ang angas ko pa mamuna, di ba? Yung pinaka ang angas ko pa mamuno. Tapos nung na-upload na, hindi mo na pwedeng delete yung boss. May mga ready. Tapos i-clip pa ng iba. Wala ka ng control. Na-post na ni Creeply. Yun na. Takat na. Bilis pa naman ni Creeply mag-clip ng mga. Pero parang ganun na rin yung natin. 'Di ba ni-review nga natin yung Jonas versus Creeply. Parang 'di ba ganun din yung naging comment natin that time na parang pareha sila na medyo rat-rat pa that time. Yung parang dire-diretso. In your face. Kung may tumatawa, hinahayaan nyo ng tumawa pero dumidiretso kayo. Pero parang ngayon, pucha yung round mo kay Zenlook, hype yung reaction time. Pakahaba ng reaction. Diba? Oo. Parang may 1 point na lagpas yung reaction time kaysa doon sa round nung bandang kalahati. Sabi ko, grabe to. Kung may crowd of master control, yun talaga yun eh. Crowd of master control, Oo. Yun talaga yun. Si Creeply kasi hindi ko alam pero para sa akin magaling talaga si Creeply ng At lumabas yun nung laban nila ni K-Ram para sa akin. Naging favorite na siya nun eh. Hindi ba kay Mzite? Hindi, kay Mzite gamay niya na. Pero kay K-Ram kasi yung mason ako. Parang doon ba yun? Tama. Doon siya na-appreciate ng tao na na puta ang galing din palang galing unpredictable din. Kumbaga sa doon siya nasabihan na unpredictable na na Joker. Doon siya na pero laban niya kay MZ, grabe siya doon. Parang yun nga yun panalo sa'yo doon sa Creeply MZ? Sa akin, sa video, para siyang MZ talaga. Di ba sinasabi nila ron? Para laban namin ni Zenlook. O sinasabi nila Zenlook yun. Wala siyang pinag-aibay. Ngayon, gusto nyo manalo. Lyrical o technical. Pero nung laban ni MZ, gusto nyo si Creeply manalo. Minsan talaga, hindi mo na rin alam ng tao eh. Parang, pakainin mo na masarap, aangal. Pakainin mo na hindi masarap, aangal. O to, hindi mo kumain ka ng basura. Basta may reklamo na lang. Okay lang. Sige. Since medyo patapos na tayo, ito medyo matagal na nating hindi ginagawa. Wala pa, puro review tayo tsaka ibang prediction no? Puntahan natin yung 3 question na tinatanong namin sa mga nag-guest na MC. Tingnan natin kung kaya pang i-jog yung memory mo. Una, kahit hindi mo i-rank, pero 3 battle na sobrang na-enjoy mo i-perform. Ikaw mismo, personal. Ako, laban ko kay EJ Power para sa akin. Uy, classic. Kasi kaya ko siya napili dahil hindi lang pakiramdam ko, hindi lang ako yung magaling dun eh. Para sa akin putang ina, sobrang galing din ni EJ eh. Ang nakaka-enjoy dun kung paano ko siya sasabayan o hihigitan, kung papasok ba yung mga sasabihin ko. Hanggang sa naitawid namin ng maganda. Na hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin kung sino panalo eh. Yun, pasok yun sa akin. Pangalawa, laban ko kay kanino pa ba ako parang wala akong kay Lipcram. Yung 2. Mukha namang enjoy ka talaga dun eh. Sobrang nag-enjoy ka dun, boss. Palahura. Saka zumaki ka dun eh. Kasi parang wala, ko na yun eh. Parang kasi ako, alam ko naman sa sarili ko eh. Tinanggap ko na yun nung alam kong siya makakalaban ko, di ako mananalo dito. Talaga? May ganun talaga nun? Yun na. Sinabi ko na, di ako mananalo dito. Parang ngayon, gagawin ko na lang yung kung saan ako pwedeng makasabay. Or
saan ako lulutang. Siyempre, alam naman ng parang tao hindi magkaibigan ipinlash. kami. Oo, alam ng tao magkaibigan kami. lulutang. Yun yung inaasahan nila, ay mag-aanuan to. O di, yung inaasahan nyo, di sige, ibibigay ko. Pero nasa ibang siya, ibang hindi kami magsisiraan ng dyan. Yun yung ngayon kasali uli si Lip sa isa buhay. Yun. Pero sa tingin ko, seryoso ako ngayon sa tingin para sa akin, kung meron akong seryosong laban ngayon, parang pakiramdam ko itong isa buhay na to. Yeah. Magsulat-sulat na si Lipcram. Sana umabot ako Pero puta, alam mo kasi si Saint Ice kasi yung technique nila, halos lahat ng bago ngayon pang isa buhay. Oo. Sobrang battle mode, no? Oo, ganun. Hindi to pang entertainment lang na hindi. Puta, yung mga technique nyo ang pang tournament yan. Pang-scorean, no? Pang-scorean. Hindi yan madadaan sa... Kaya ako, nahirapan ako mag-adjust. Paano ko to gagawin? Paano ko sasabihin o paano ko ipapakita sa tao na puta, kaya ko ring gawin to, or hindi man ako ganun ka sinasabi nyo, ang babaw ko magsulat, puta, kaya kong gumawa ng paraan para lumutang ako dyan ng hindi lang komedyante. Oo. At hindi nagbabody fit. Oo. Bakit parang galit na galit nga yata sila doon na hindi ka nagra-rhyme. Ano ba to? Just yung utak ko na ito. Na-interview na namin si Zenlock. Sabi niya, magbabody fit pa din siya. Pero tuwang-tuwa daw siya nung sinabi mo daw yun. Parang siya rin naman daw, natatawa siya sa parang, puta, pati to na angle sa akin. Ano yung pangatlo mo? Ito, ayun, may tanong ako, Paps. Para sa inyo, syempre katulad niyan, kayo mga aral niyo yung ng rap, ng battle rap Para sa inyo, yung parang pag yung ganong adlib, talagang hindi talaga siya ganong ka pakinggan or siguro para sa mga rapper, Pero kayo bilang mga hindi ko sinasabing ewan ko mga rapper ba kayo or para sa inyo, nagkakaroon din ba siya ng impact? Yung mga ganung siya gumagamit. Parang yung body fit na comment? Anong nyo ron? Magkakaiba tayo dyan, di ba? Pili ko magkakaiba. Sige, try nyo. Isa-isa na lang tayo. Ako ako yung pinaka-casual sa aming apat yung pagdating sa yung immersion sa rap. So ako sobrang palakpak ako sa mga pag nagland yung punto. Regardless, kunwari rebat siya na sobrang simple pero sobrang lakas ng punto. Regardless nung pagkalapat niya sa mga skills sa rap, pag nagland sa akin yan, malaki puntos niya sa akin. Ganun yung dating sa akin. Sige, ako naman. Sa akin naman, sorry. Okay, sige, go. Sige. Sa akin naman, parang yung comment ni Looney na dapat daw naka-multi ganyan, dapat naka-rhyme para mag-count. Pero, tulad ng mga ganong comment mo pero naka-body fit, pasok siya sa akin Parang yung kay Husky din, ginawa niya sino pa ginawa niya? Acer. Yung action. Di ba, ganun lang yung kunyari pinag-audition niya, tapos sabi lang niya, perfect. Pasok sa akin yung mga ganun yung parang, parang sinalo mo lang yung round ng kalaban. So, kahit hindi naka-rhyme pa sa sobrang lakas niya, pasok sa akin yun. Sa akin, same din sa akin. Tawag nito. Madalas ko na i-appreciate yung naka-format talaga na pang rap. Kasi nga, parang kung manonood ka, ang pinapanood mo naman talaga battle rap Pero may mga time na depende sa persona nung nagsasabi. Ako as a viewer, kasi hindi lahat skill siya para ma-pull off mo siya ng lumalanding. Kunyari, hindi patawa. Sa'yo kasi patawa, kunyari, naka-body fit. Minsan si Emar, kung mag-rebat yun, sasabihin niya lang, wag naman. Yun lang. Bakit? Pero pasok, di ba? So, depende sa persona ng tao. May mga lisensya siguro para sa amin. May time na medyo napag-usapan namin to kasama sino ba yon? Si Batang Rebelde na kunyari si Cripply, nagbukas ng cellphone. Generally dapat
ayaw ng tao nun. Nagbubukas ka ng cellphone, Oo. nagkokodigo ka, di ba? Pero si Cripply, nung ginawa niya, may takip camera, nagtago sa likod ni Kuya Kev, di ba? So parang yung personang ginawa niya na Joker siya, ganito siya, plus kung paano niya tinignan yung cellphone, hindi lang parang nangodigo. May pagkaano parang yung tao mas natuwa pa na natuloy niya yung round niya. Parang ganun. Same sa akin sa ganun na ayun, yung impact kasi nung bigla mong i-rebat yung pinakamalakas sa kabila. Whether kung naka-rhyme man. Kung naka-rhyme, mas, syempre, mas nakakabilib, di ba? Pero kung yung nga, yung tapos naka-body fit. And, tas kita pa kay Zenlock naka-body fit talaga. Di ba? Parang ibang siya, ibang magic yung dala during that time. Saka hindi mo naman siya parang buong rebat mo is walang rhyme eh. Di ba? Parang may nirhyme mo pa rin yung sa magta-type na lang ako. Di ba? Yung nagganong-ganong ka rin eh. So yun, on my part, mixture din and same with point sa kanila na depende sa nagdadala or sa magre-receive din. Yeah. Sa akin naman kasi ito naman yung opinion ko doon yung parang kasi napansin ko pero may natutunan din ako kay Looney na parang nga no kasi rapper kami. Dapat talaga naka-rhyme eh. Pero kasi minsan pinapanood ko din siya pag nagre-rebat naman si MZ ng naka-multi na rhyme. Tas parang makikita mo. Wala. Ngayon iniisip ko sa parang sa kalulugar, minsan naisip ko na parang, di ba? Parang siyang ganun eh. Parang kahit ano palang gawin mo, is magkakaroon ka talaga ng, may mali talaga doon. Kung papapiliin ka parang, kung papapiliin ka na, walang rhyme na pasok or naka-rhyme na hindi pasok. Kung ako, para siyang ganun. Pero siguro, yun nga, dahil Looney yun, syempre, puta, Diyos ako pasabi mo, para siyang ganun. Pero yun nga, yun yung naging point ko doon na parang, minsan, hindi mo kailangang, mag-isip ng, totaling, para masabi mo tong gusto mong sabihin. Yes. Ako kasi, ganun ko siya sabihin eh. Pero para sa akin, hindi siya rebat eh. Parang lang siya, pilosopong pagsagot. Hindi siya to kasi pag rebat naka-rhyme talaga dapat. Kumbaga ad-lib ba? Pwedeng ad-lib. Ad-lib na lang. Pwede siyang gano'n, no? Pero yun nga, natutunan ko rin kay Looney yun na parang ang dami ko natutunan doon na tangina bago umpisahan pala yung round ko. Kailangan parang mag-rebat ka maayos. Para siyang gano'n eh. Siguro depende lang din kung gusto mo depende rin siguro sa rapper kung points ba habol mo, mag-perform sa crowd, or iniisip mo sino yung magja-judge. Kasi di ba, kunyari kung tournament, minsan lalaro ka rin sa preference ng sino ba yung magja-judge or di ba rapper din yung magja-judge eh. Pero siguro mas siya minsan kapag non-tournament tapos parang mas feel mo lang mag-perform para sa crowd tapos bigla kang susuntok ng ano ngayon tapos biglang tatawa lang yung crowd na ganun, di ba? So, wala siguro doon natin talaga makikita sobrang subjective lang talaga ng art form na ang hirap may i-judge. May argumento rin kasi siguro na ito napansin ko to sa sa laban ni Poison tsaka ni Sinyo. Parang napaisip talaga ako, paano nga kung mag-multi si Sinyo? Mas ma-appreciate ba siya ng tao? Masayaman ba talaga siya? Parang hindi kasi may added layer kasi yung multi na maraming pagkakataon na nadadampen or parang nawa-water down niya yung understanding ng tao doon sa punto na parang isa pa yun. So yung review din nila Looney doon sa laban na yun na mismo, may parang rebat doon si Poison na naka-rhyme sa una. Pagkatapos niya nagsabi ng mga pang-depress na bara. So na-appreciate ni Looney yun pero walang reaction sa tao. So sabi ni Looney parang maganda yan, ganyan. Pero kung sa tao, kung gusto mo talaga mag-perform para sa tao, tapos let's say lang, nag-joke lang dun si Poison na tungkol sa depression, baka mas tawa pa yung mga tao. So depende nga talaga kung para kanino mo parang hinanda yung performance. Deliver. Mas madali lang siguro kapag yung sa close room, alam mong puro rapper lang kayo doon. Tapos kapag sa tao kasi parang sino na makikinig sa'yo. Yan. Pero feeling ko marami ka nakuha doon sa review ni Looney. Hindi, parang na inabsorb ko din siya ng positive na parang kailangan talaga naka-rhyme. Kailangan talaga naka-rhyme pala.
Para siyang Lalo na ganun. din kasi ngayon isa buhay. Kailangan Napapag-usapan mag-adjust. din namin Hindi. kailangan may extra talaga. Tsaka yung katulad niyan, malamang marami nakanood nun. Siyempre, mga ibang MC nun ang ina sa susunod pag nag-rebat ka ng iba ganyan. yung bias niya ng mga tao. Diba? Parang gano'n na siya May may pointers na. Diba? Parang siyang gano'n eh. Ngayon, nag-adjust din ako na, hindi na ako magre-rebat ng ganyan. Tangina, imumulti ko to ng walang kwenta. Parang Kung dati okay sa kanila, napanood kay Looney. Ay, hindi na okay sa akin. Iba yung bias parang siyang gano'n eh. Siyempre, kahit may ako ganun din kasi ako. napapanood ko si Looney. May ganung ako. Ang ganda. Ano yung pangatlo mo? Hindi, dahil doon sa na yon, sa mga ganong may nasulat ako noon sa round 3. Pero maano yun na lang yun. May naging punto ako doon para doon sa na yun. Parang may sasabihin, may ko doon. Pero sa pangatlo kong Zendlook talaga. Zendlook, laban namin ni Zendlook para sa akin sa pangatlo. Pero yung laban namin ni Zendlook, hindi ko inasahang magiging ganun. Para sa maraming tao, Battle of the Night yun. Kahit ako, nagulat ako yung mga jokes ko na na alam kong hindi naman siya ganun ka First line pa lang. Siguro, na lang sila na parang, siguro, ewan ko kung may ganun akong charisma na parang lang ako ng konti natatawa sila. Siguro nga, yun dun dinadala yun eh. Pero kung yung jokes talaga, hindi naman siya solid na creative yung Hindi, sabi lang ako na nagubad ka sa sa labi pa lang, nagubad ka na. Yung ganun mo pa nga lang sa yung mga ganun ka lang. Tawang-tawa na yung mga type. Atulad mo kayo pag gumawa nun, no? Yan yung pangatlo ko. Sumusut-sut lang yan. Okay. Ito naman, pangalawang tanong. Kahit hindi mo maalala ng buo, mabanggit mo lang kung saang battle, hanapin na lang namin doon. Pero 3 linya or schema na sobrang trip mong nasulat mo. Yung kay EJ Power din. Yung ang masakit parang ang kalakip na masakit ay babalik yan sa babae mong apo. At lalong hindi namin kailangan ng marami na ako nakantot na babae sa bataan. Yun ang madalas sinasabi ng poking inanto. Pero pag babae na buntis, takot ng managot ito, may karma yan, nakapalit na mapait, pa sa abdo ang masakit, ay babalik yan sa babae mong apo. Yun yung nung naisip ko kasi yun. Yun yung gustong-gusto ko. Isa yun sa mga linyang kasi hindi lang siya hindi ko lang siya dineliver ng maganda yung rhyming. Yung point din eh. Tapos wala pang gumaganong kay EJ. Nung time na yun. Ako pa lang nang gano'n na kanya. Yun, isa yun. Tapos ano pa bang lines ko na siguro yung swordfish. Pero bago yun, ipapaalala ko muna sa'yo kung gaano kasakit yung ginawang pagtalo sa'yo ni Zakilep. Iba ganito yon, ang kulit. Sasabunin ko tong pusi na to, laktasin. Tutunawin ko to si Totoy Brown, chocolate. Hanggang magsabi na lang kayo ng condolence. Hihiwain ko tong malansa gamit swordfish. Manloloko ng asawa, Paulo Conte. Yung Paulo Contes, yun, isa yun. Para kasi siyang jokes na jokes na rin eh. Na hindi ko alam kung technical lang ron, pero hindi siya totally pero jokes kasi siya para sa akin na epektibong nasabi ko para sa akin. Tapos yung pangatlo, yung 4 na paningin. Kasi mas ulul ako sa iyo, Lucas. Kahit saan mo ko dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas 4 mata mo, ako'y may 4 na paningin. Pero parang mo may butas pa yun eh. Kasi doble lang ang paningin ng duling eh. Oo nga eh. Pero diba
Pero yun nga, sinabi ka doon, uy, oo nga, no? Di ba? Naloko kayo. Biglang pumasok yung linya eh, no? May third eye. Tama. Pero Hindi, kung nagsabi kailangan ng nyo foresight daw. Foresight. Pwede tatanong ko. Foresight. Nung sinulat mo ba yun, may ganun talaga na meaning? Hindi, naano ko lang kasi tatlo yung, ikatlong paningin. Tapos naisip, pero neto ko na lang na, yun, nung may nabasa akong comment na, paano i-doble lang paano naging 4? Naisip ko, nga no. Doble lang dapat. Pag nag-props ka siguro ng nakasalamin ka, magiging 4 na yung 4. Iniisip ko naman yung foresight at saka yung foresight, parang sa dalawa, 3, 4, parang kaya naging 4. Pero hindi talaga eh. Pag duling kasi 2 lang eh. Doble lang, hindi siya 4. May time ba na anytime in your career na na-offend ka dahil tinitira yung mata mo? Wala. Wala eh, kasi totoo eh. Totoo siya. Oo, totoo. Masakit yung hindi totoo. Doon yung iba nagre-react. Talaga? Oo, pag hindi totoo. Meron ka ba mga binibit-bit talaga after ng battle? Ayun, laban namin ni Badang. Okay. Pero hindi siya, hindi ako naapektuhan ng battle namin. Naapektuhan ako nung natapos. Wala na kami sa battle, tas ganun yung ginawa niya eh. Okay. Kumbaga tapos na tayo magsuntukan eh. Bigla sasapakin mo ako sa likod. Oo nga. Para siyang ganun. Doon ako napikon. Kasi hindi ako nang gaganon sa battle. Kung kaya kitang tarantaduhin dyan sa stage, dyan lang. Pero hindi kita tatarantaduhin na hanggang labas na siya. Tapos nagalit siya sa akin. Parang, nagalit? Nag-comment doon. Ba't ka naman nag-comment doon? Tayo na ikaw lang una niyan eh. Yun yung para sa akin pinaka nasaktan ako. Pero hindi siya sa battle. Sa labas na siya ng battle. After na. At ang binibira niya, hindi ako. Yun nga eh. Yung asawa ko, yung binabastos niya. Buti kong ako eh. Pwede ko pa mapalampas eh. Tapos sasabihin na iba, pikunin ka pala eh. Boy, gago ba kayo? Di nagigits. Asawa mo kaya bastusin ko out of nowhere. Di ba? Asawa niyo bastusin ko out of nowhere. Tsaka tapos yung battle eh. Sa battle, yun nga yung pinaka-point ko ron eh. Wala na tayo sa battle eh. Sana diniin mo ng diniin yan sa battle. Ngayon, yung mga iba nag-comment doon na, takin na, pikunin ka pala eh. Tanginan to mga to. Palagay nyo sa akin, robot? Puta, robot nga eh. Minsan inis yan pag di ba? Mag-ano na ako, mag-e-error na ako. Para yun nga, yun yung sa akin. Gawin mo siya sa battle. Pagtapos na yung battle, ano na yun? Baga, sobrang sablay na yun. Balik ka na sa pagiging tao dapat eh, no? Wala kaming beef no ni Badang. Kung may beef, pwede pa eh. Goods na goods kami. Sobrang okay kami. Out of nowhere eh, no? Sagulat ako. At least hindi rito kada. Ay, gago to. Wala siyang Kasi lalaki ka eh. Ito, huling tanong para dito sa tatlo. Ito sakto, sobrang dami mo napanood sa channel mo. Ewan ko kung paano ka pipili dito. Itong channel ginawa para ipataas pa yung appreciation ng tao sa battle rap. So para kung mapanood nila, ganito pala yung mga MC dyan. Panoorin ko nga yung mga battle. Kung magre-recommend ka sa mga casual na manonood o kaya sa mga gustong maintindihan bakit maganda yung flip top or yung battle rap, ano yung 3 laban na isasuggest mong mapanood ng mga tao? Siguro laban ni Balakid at ni Looney. Kasi kaya ako siya napili dahil yun ay gusto ko ipanood yun na eto, magkaiba yung may experience at pinag-aralan lang. Okay. Parang hindi porket marunong kang mag-rhyming o marunong kang natutunan mong mag-technical is uubra ka talaga sa may karanasan. Parang itong flip top na to, ituturo sa iyo nito na pwede kang maging matalino pero hindi pwedeng hindi ka magulangan. Panoorin mo tong battle na to. Magandang to na hindi lang lahat porket alam mo na
kaya mo na or mas hihigitan mo yung taong unang nakaalam nun. Yun, yung unang yun yung, battle yun ng matalino at malupit. Para siyang ganon. Yun, pag sa Ngayon, yung naman, isa pa sa may isasuggest ko is yung Balakid Tukel. Oh. Balakid Tukel. Kung bakit ko siya doon mo makikita na hindi lahat ng tao nauunawaan yung battle rap. Isa gusto mo lang ano bang gusto mo? Gusto mong makinig, gusto mong manood ng magkasabay na isang matalino at isang hindi matalino. Eto, panoorin mo to. Kaya sabay na yan. Hindi mo na kailangan manood ng ibang battle. Eto, papakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng matalino sa Para siyang ganun. Isipin mo yung may nasabi nga ako dun na parang si Balakid ay nasa loob ng mental hospital. Mga baliw siya nagkaintindihan. Para siyang isang matalinong nasa loob ng mental hospital. Parang sila lang nagkaintindihan doon. Okay, matalino ka, wala kami parang wala silang paki. Nabully siya, siya doon. Out of place. Yun yung naging ko doon. Yun yung pangalawa, yung pangatlo siguro laban ni Emzite at laban ni MZ tsaka ni GL siguro. Para sa akin. Sa quarantine. Laban nilang dalawa. Doon ko kasi nakitang yun naman mare-recommend ko yun dahil pares technical, parehas marami silang mapupulot na na baga parehas mo silang ma-appreciate siya ng hindi rapper at rapper. Para siyang ganoon ma-appreciate siya ng hindi rapper na kunyari mga matatalino lang. Maano nila na si GL, parang pwede pala yung mga ganon. Tas yung para sa rapper naman na talaga si Vintage MZ yun para sa akin. Sobra. Yun yung Vintage MZ talaga, totoo yun. Kaya talaga na MZ gawin yun. Pero yun nga, naunahan siya ni GL na parang pwede siyang ganon. Yun yung marirecommend kong tatlo. Balakid Tukel, Balakid Looney, tsaka GL MZ. Galing, no? Actually, nung na-interview namin si MZ saka si GL, parehas nilang gustong i-highlight yung laban na yun. Tapos, si MZ parang sobrang trip niya yung mga napalabas ni GL sa kanya na mga ideya tsaka concept. Parang sabi niya, kailangan ko mag-isip ng mga ganito para doon sa laban na yun. Si GL naman, sabi niya, nung nakalaban niya si MZ, doon nagkaroon ng parang sa kanya ng turning point na papunta sa buhay. Hindi, sabi niya, hindi sabihin parang pinakita ni M-Site na sobrang beatable mo pa kahit kala mo malakas ka na. Parang gano'n. So, para sa akin, kung may pinakamagaling na battle MC, sa akin, hindi sa pagbabaya si M-Site para sa akin dahil siya yung pinaka sumusugal mag-adjust. Mag-adjust. Siya yung pinaka-ganon. Kasi iba, komportable na Pero siya, tangina. At saka, syempre, hindi niya naman gagawin yun ng hindi pinag-isipan Oo. Yeah. Lahat yung pinag-isipan niya. Eto mo, talo siya kay Zendlo. Sinugal niya. Sinugal niya yun. Tama. Ayaw sa'yo na Pero yun. Tawag nito? Lagi niya sinasabi na ang style niya ay battle rap. Parang kung ano yung kailangan ng battle, yun yung gagawin niya. Tapos yung may tatanong ako, ewan ko kung seryoso rin yung sagot mo, pero di ko muna sasabihin yung sagot ni Cripply. Pero sa tingin mo, ano yung kulang, bakit hindi na-appreciate ng tao yung ginagawa ni M-Side? Siguro si M-Side, siguro hindi ko alam dahil sa ginawa niya dati. Yung parang tumatak. Nagpapakyut, nagpapapansin sa kumbaga kasi siya madami siyang natanim na haters. Nag-ano siya dati. Doon kasi syempre yung tao, tong inong tupiling pogi parang kahit sabihin natin may itsura ka, puta pag nagagaganong ka, kumbaga doon pa lang kahit magaling ka, nasasapawan ng nasasapawan siya ng hate
Diba? Hanggang ngayon, Siyempre lahat dala-dala ng niya, kalaban niya, yung lagi sinasabi, ang laki ng ulo mo, ang yabang mo na. Para yung puta, oo nga, puta na malaki ulo mo, mayabang ka. Ay, hindi siya ma-appreciate, diba? Sumang-ayon. Sumang-ayon na lang kayo. Kumbaga, parang ganun siya eh. Yung katulad kay, laban nila ni Tipsy D. Puti, Kumbaga, puro hambog yung puro hambog yung comment sa kanya. Oo. Yung hamon ka kasi ng hamon eh. Daming gaano sa comment. Pero para sa akin, magaling si Emzite. Yun lang siguro yung naging dahilan. Nakapagtanim siya noon ng mga malalagong basher. Malalagong basher. So actually, sagot lang ni Cripply dyan, medyas. Yung medyas daw ni Emzite na nasa chinelas. Yun lang daw yung problema. Oo nga, no? Hindi, ano yun? Parang kausuhan kasi yun eh, kausuhan. Ganun din ako dati. Pero tinigil ko siya kasi napansin ko, para pala ako may binat, no? May lamig. Pwede kasi yun sa loob ng bahay eh. Totoo. O kung basketball player ka na, pero pupunta ka ng hip-hop event na may ganun ka, parang wala kang tuba-tuba sa ano tuba-tuba. Sige, ito, pa-close na. Mga huling tanong na gusto nyo iba to before closing. Go. Ako may dalawang magka-connectan tanong naman, Boss Jonas, kasi isa to sa paboritong battle ko sa nung nagsunugan ka kontra Manda Baliw. Ang unang tanong ko is anong feeling kasi parang for me magbabalik ka rin nun yun yung after quarantine or something, doon din yung unang battle mo ulit. Anong feeling na parang tapatan yung Rising Star Manda nun? Kasi ano siya nun parang win streak ata, something like that. Tapos yung padalwa nun, si Abra ba talaga dapat? Yung inalok ni Looney sa yun. Hindi. Kalaban ka ba kay Abra? Hindi si Abra. Si Manda Baliw talaga. Kwento mo lang yung experience. Pero yung pakiramdam ko nung binigay sa akin si Manda, kasi napanood ko, laban niya kay Mastafit at kay Serdeo eh. Nakita ko kung gaano kagaling si Manda Baliw sa ginagawa niya. Bake Shop eh, no? Tsaka kung paano niya inano yung Droga the Explorer. Sabi ko, grabe yun. Kahit ako tawa ko na habang pinapanood, sa akin inaano ko pa siya, ina-appreciate ko pa eh. Nung hindi ko pa siya kalaban appreciate ko pa siya habang pinapanood ko, sakit ng tiyan ko. Pero nung binigay na siya sa akin, doon ko na na parang pukin ng inang delikado pala to. Delikado siya kasi yung style niya ginagawa niya lang ng hindi parang normal. Normal na parang ang hirap talunin nun eh. Ang hirap talunin nung Joker na ganun eh, na parang hindi mo alam na sobrang pinagtitripan ka lang. Kasi ganun tingin ko eh, pinagtripan niya si Mastafit, pinagtripan niya si Serdeo. Kahit sabihin natin hindi seryoso si Serdeo, pero pinagtripan niya. Ngayon, ang naano ko ron, parang kailangan kong maging Joker, pero kailangan ko rin siyang saktan. At na-pressure ako dun, na kailangan kong manakit ng kapwa ako Joker na hindi naman talaga siya ganun hindi siya ganun kasakit-sakit na parang dapat saktan. Pero kasi, na-pressure din ako sa kanya, kaya nag-choke ako nun. Kasi puta ako nun, parang sa sobrang lakas niya dun sa niya na yun, sa kampo niya na yun, na-pressure ako na dapat magaling ako dito. Ganun ko, parang sobrang seryoso. Hindi ko na masyadong niyakap yung momentum ko. Kaya ako nag-choke. Kakaisip ko ng linya ko. Hindi katulad pag di ko iniisip linya ko, kusang nasasabi. Kakapilit kong maging mas malupit nung araw na yun. Doon ako nag-choke. Parang yun yung experience ko na humarap sa isang Manda Baliw. Nauga din talaga ako doon. Solid na, sobrang natural lang. Kayo, meron ba? Ako piga na. Piga na. Ako may last question. Go. Last question lang. Anong plano mo sa YouTube channel mo this year, Boss Jojo? May mga bago ka bang naiisip na gawin? Lalo ngayon, may isa buhay. May may imbak na kaming music ng Anak ng Madre. Ang dami naming music na hindi siya para sa lahat eh. Kumbaga para sa lang siya. Kumbaga para sa makaka-appreciate lang, pero hindi talaga siya para sa lahat. Kumbaga may kanta nga kami na na Dedemo.
Siya ano yan. Oh, Kakaiba yan basto siya. Okay. Oh, bastos. Pero hindi siya totaling ano. Ngayon kasi ang plano ko sa channel ko ngayon maglabas ng music. Maraming music kung kailangan kung kailangan namin makapaglabas ng 50 songs ngayong taon. Balak namin kasi madali lang eh. 3 kami, tagi-isang verse lang eh. Kumbaga kaya namin bumuo ng 2 or 3 kanta sa isang araw. Ngayon meron na kaming 6. Ano lang yun, 2 araw lang namin inano. Ngayon ayun ang plano namin. Maglabas ng maraming kanta dahil hindi na kasi uso album ngayon, sa totoo lang. Totoo rin. Pa-isa-isa lang. Ngayon, kung kahit naman XB, sa pakiramdam ko, hindi naman talaga yun. Ginulat na lang nila yung tao eh. Kasi kung totaling ano yan, parang nagpakita na lang sila ng ano eh. Oh, ito, may lalabas kami, ganito karami. Pero hindi siya album eh. Yun, nagmukha lang album eh. No? Oo, kasi sabay-sabay. Pero hindi talaga siya album. Yes. Yun, 50 songs. Yung ginagawa ngayon ni Smaglas may mga ano siya, may mga paisa-isa si Smaglas ngayon. Tapos sabi niya kay Looney parang pinag-iisipan niya pa kung mag-album siya. Pero yun daw muna yung paisa-isa ngayon. Sukulit. Ayun, pwede. Parang, sa bagay, si Looney nag-ano, no? Hindi, yung ano yung ano nila dati, yung album nila Looney, di ba nilabas rin nila yung paisa-isa, pero album pala. Yun. Okay. Bangan natin yung music. Sige, huling 2 tanong na lang sa akin. Una, ano naman to, hypothetical lang. O tsaka kung di mo pa gusto sagutin, okay lang. Pero kunyari umabot ka finals. Ayan. Sino sa tingin mo yung may mga interesting na pwedeng maging laban sa'yo? Creeply. Si Creeply kasi parang may unfinished business kami ni Creeply. Pakiramdam ko eh. Kasi ano eh, tsaka parehas kaming nandito ngayon active. Parehas kaming active at pakiramdam ko walang magiging underdog sa amin eh. Parang sobrang kami ng fight. Parang ganda na. Parang naalala nyo yung review natin na sinabi natin na nung nagtapat sila, ibang-iba pa yung style nila sa style nila ngayon. So parang sobrang interesting na yung rematch is eto na. Yung parehas na kayong may loyal following na crowd, may fans kayo na sumusunod sa inyo, may channel kayong parehas kayo by channel. So, tsaka talagang malakas yung command. Feeling ko, yun nga sabi natin, parang pupuno din yun ng matinding venue yung Jonas Creeply. Tas may kanya-kanyang base audience. Shit! Ito, last. Punta natin paging artista mo. Sige, tuloy mo na. Last. Yun nga, mahirap kalaban si Creeply ngayon kasi yun nga, ando din siya talaga ng tao eh. Favorite din eh. Parang si Sinyo, ang hirap kalaban ni Sinyo, pati crowd kalaban mo eh. Nung ahon, antong kami nun eh. Ramdam namin yung yung parang kahit hindi nila sabihin, alam mo na andun sila para kay Sinyo. Ganun yung pakiramdam sa crowd. Doon lang ako nakita ng umakyat si Sinyo ng stage. Tapos di ba parang wala ata kayo nun, parang may event ata kayo nila BR nun nung ahon day 3. Doon lang ako nakita na parang umakyat sa hagdanan tapos pinapadyak niya lang yung sapatos niya. Putang ina, ba't nagpumapalakpak yung mga tao? Parang wala pang battle eh. Na-announce. Di pa nga. Walang palya, no? Siya, parang balahibo pa lang yung naririnig mo pa lang yung sapatos. Parang, yun na, dyan na siya. Parang, yung hirap kalaban ng ganun. Kaya, sobrang props kay Poison sa ginawa niya doon, yung composure, pati talagang grabe yung hinanda ni Poison doon. Sige, bilang artista, nasa artista career ka na, ito, kunyari lang, nakita ko bumalik na yung MMK eh. Tayo na, si Ma'am Charo nandyan na. Kunyari, tinawagan ka. Sino gusto mong gumanap bilang Jonas? At saka anong title? Title, yun. Sino pa nakikita kong pwedeng gumanap sa akin na Gusto ko si sino to yung anak ni Dolby? Epi ba yun? Si Epi. O si Bandol.
Hindi si Epi. Epic Ison ba yun? Epic Ison. Epi. Pwede. Siya kasi sobrang Si Apolinary Mabini. sobrang galing niyang magpatawa at magpaiyak. Kasi may mga komedyanteng hindi magaling magpaiyak eh. Oo, totoo. Hindi ka maiiyak. Pero si Epi kasi kaya niya eh. Kasi may mga nakakaiyak na ano rin ako, syempre ikwento ko rin yun. So, iyan niya ng buo yun, di ba? Ito rin, kumbaga, istorya ko yan eh. Tas ang ita-title siguro. Dumilim na. Isipin natin, dumilim na yung screen. Takay na, lalabas na yung title. Ano yung lalabas doon? Nag-isip na mga ganyan tanong sa inyo. Puta, parang ngayon lang sa lahat na nakausap ko, sa lahat na parang ngayon lang ako na paano ng ganito. Puta, ngayon tuloy nag-iisip tuloy ako ng title bigla ng buhay ko eh. Parang bigla ng title ng buhay. Ano ba magandang title? O ano? Wala akong maisip na parang kahit 3 option. May naisip din ako pero ikaw muna ba? Putang ina, wala akong maisip. Ngayon lang ako na sa tanong na to. Oo, ang ganda kasi, no? Kasi syempre, lalabas yung buhay ko dun eh. Kailangan, rin. Symbolism, no? Oo, maano yung kwento. Sige lang, hindi naman to, may edit naman natin to eh. Kahit hanggang hanggang alas 3. Wala akong maisip, puta, first time to. Nabigla ako dun sa tanong. Out of nowhere eh. Sige, ganito na lang. Pag may naisip ka, ito gagawin natin. Pag may naisip ka, chat mo sa akin, boss. Tapos, sa dulo ng episode na to, isasara ko to ng tapos ilalabas. Paulaan nyo. Sige, ulaan nyo to. Kung ano. Di ba? Pwede. Sige. Bata lang may concept. Pati yung interview namin may concept. Gawin natin. Para sa mga nanonood, ganito rin naman si MMK, di ba? Habang nanonood ka, iniisip mo, ano yung title na lalabas. So, ano kasi yun eh, parang usually one word lang yun eh. Tas, or specific item. Usually gamit, di ba? Parang ganun. Kanyari parang minsan paso. siopaw. Ganun. So, para sa mga nanonood dyan, try nyong hulaan sa dulo ng episode. Tignan nyo kung tama yung hula nyo. Kung kaya nyong pasukin ang utak ng isang Milky Man. Yeah. Sige. Sinabi mo kasing gatas, maano na agad nila yun. Yes, agad nila yan eh. Gatas. Hindi, pero sabi mo may mga ilalagay ka doon na madramang parts ng buhay mo. Dapat talaga Saka yung gatas, baka ngayon lang yun na parte ng buhay. Siyempre, mas marami ka pang na-experience nun. Sige. Ang title pala ng Fallopian Tube. Maganda, edit natin. May mitochondria bigla. Ano ba yung naisip mo, Lowell? Alam ko na, compass. Compass, pustiso. Yun yung media. Pero wag na yun. Pwede sa pustiso, maano agad nila eh. Maulaan agad nila. Naisip ko lang agad yun. Hindi talaga nila maulaan. Wag predictable. Sige, tapusin na natin dito, Boss Jojo. Sobrang salamat sa oras na binigay mo sa amin. Promote ka na lang din ng mga upcoming mo or gusto mo paano ka na masusuportahan lalo? Ay. Ang galing no, natapos tayo ng wala tayong pinoint no, parang naitawid natin siya ng wala tayong usapang maganda. Alam mo yun, pwede pala doon matapos tayo ng walang usapang maganda. Kasi pinanood ko yung mga nila Sinyo, ni Mzite, maganda talaga. May kapupulutan ba? Dito kasi wala, no? Talagang natapos lang ng parang yung mga audience niya, iiwanan natin tanga, no? Kanyari. Wala pala. Pag nadagdagan ng 2,000 views yung mga videos nung sinearch ko na Dynamic Movers. Meron pang video. Dito yan, galing dito. Dito galing yun. Feeling ko dito rin madadagdagan yung hater ni MZ Tole kasi nasunog pala yung ang dami naman palang nagawa eh. Marami naman pala nagawa yung episode na to. Pero negatibo. Opinion kay Zayt yun. Alamin natin kung saan napunta talaga. Hindi natin in-upload niya sa ibang channel, no? Para kumita. Kayo. Or binenta niya. Binenta niya sa Bombay. Baka na kay Boss Toyo na. Kasi lost episode yun. Lost episode. Mahal yun. May mga gano'n lost episode, no?
Yun, gusto ko lang gusto ko magpasalamat sa inyo mga sir, no? Seryoso. Kasi totoo. Yun nga yung napansin ko na sobrang mag-criticize ng mga linya at sobrang may napupulot din talagang yung mga basher na hindi ka lang pwede mang-bash. Kailangan pang matalino, hindi pwede yung putang gusto mo lang mang-asar diyan. Yun, doon din ako nabilib sa inyo kasi ko kayo nung pin-promote kayo ni Sinyo. Nagkaroon ako ng interest doon, no. Tapos sabi ko, sobrang ganun kayo, sobrang hindi ma-offend yung taong bibigyan nyo ng opinion kahit sa isip-isip nyo, tangina bobong putang. Para siyang ganun di ba? Kaya nyong itago yung kakupalan. Kumbaga, kaya namin itago yung kakupalan namin dito. Sa GC. Mukhang tanga kayo, ini-interview namin kayo, pero mabait kami dito sa camera. Pero, di ba? Ang popo ni Jonas kanina ang puta. Marunong kumunawa ng sagot, di ba? Ngayon nga, yun, gusto ko pasalamat mga paps. Isa ako sa napili ninyong i-guest dito. Malaking sa akin to. Kaya nga nakaraan hindi pa ako makasagot na hindi ko kayo na agad na balikan dahil ayoko nung gusto ko ready talaga akong harapin kayo dahil syempre puta. Thank you. Iba yung may kakausapin kang tropa lang Kayo syempre alam ko puta talagang grabe kayo mag-appreciate ng at yun nga sobrang nakakatawang isa ako sa napili ninyo. Kasi nakita ko ng mga gines nyo, talagang matatalino, di ba? Talagang ng elementary, di ba? Ko yun. Salamat mga paps, salamat. Sana marami pang mag-guess na talagang may mga kapupulutan at wag yung mga katulad ko. Hindi. Solid to, men. One of the best to, one of the best. Episode, yun, maraming salamat sa inyo. At sa mga nag-aabang, yun lang, magre-reaction video pa rin tayo. Mag-subscribe kayo sa channel po namin parehas ng Tapik Squad. At syempre, sa Tapik Squad kasi dito talaga ang gusto yung may malaman kayo tungkol sa mga MC na hindi nyo nalalaman or hindi nyo naririnig sa stage. Dito kayo tumutok sa channel na to. At kung gusto nyong manood ng mga katangahan or walang kwentang video na uubos ng oras nyo, subscribe kayo sa akin. Subscribe po kayo nga, pang matalino at pang tangang channel. Yeah! Let's go! Wow! Yun, sa music naman, abangan nyo po yung mga ilalabas naming music. Siguro maglalabas din ako ng edits. Diba? Maglalabas ako ng edits. Sa bus o sa jeep? Nakatutok sa webcam pag yo, what's up mga nakalabas edits yun. Uy, boss, yan? Ma-milk yun ibang milky yun May may katas pa ng no? Yun ang milky man. Gawin ko yun, no? Music, Anak ng Madre, Jonas Dichoso sa YouTube at saka sa Facebook. At good luck sa magiging laban nyo. At the time of recording, 5 araw na lang bago ang second sight, 14. Sobrang, ito talaga, sobrang na-appreciate namin. Kasi iniisip namin, baka most likely, sumagot ka after ng isa buhay kung gaano ka man kalayo umabot sa isa buhay. Naisip namin na eto baka focus mode na to. Pero sobrang salamat na binigyan mo kami ng oras. Legit na isa sa mga goal target talaga namin. Even nung kailan ba 'yon? May wishlist tayo. May wishlist tayo ng December na sa wishlist na 'yon, nandun ka talaga. Hindi siya no joke, hindi siya yung dahil nandito ka sa harap namin. Talaga. Sa style na meron ka para sa amin, handle mo siya kung paano mo siya kung alam namin na wala namang weight yung sinasabi namin dahil hindi naman kami rapper, hindi kami MC or alam mo wala kami sa sirkulo nyo, pero bilang fans ng ginagawa nyo, saludo sa craft at saka kung paano mo binuo talaga. Solid na solid. Salamat sa panonood.
alam ko na appreciate nyo to si Boss Jojo. Sobrang humble. Natatago ng comedy yung pagiging humble ni... Dito ko nakita yun. Natatago. Yes. Ako. Yes, talaga. Parang, di ba? Na-feel nyo? Parang ang dali lang magkunyari na ano, yung magyayabang ka, yung pero maririnig mo na sobrang humble. Kaya alam ko na appreciate nyo yun. Salamat sa panonood. Hanggang dito lang yung episode. Topic Squad out. Abangan nyo yung title sa dulo.